Sa gitna ng madilim na bangungot, ang kaniyang kapatid ang tanging naging liwanag niya. Para sa kaniya, handa siyang ialay ang sariling buhay, nang walang pag-aalinlangan. Ngunit sa loob ng malamig na selda, nasilayan ni Sienna ang malademonyong ngiti ni Lena, parang kidlat na yumanig sa kaniyang pagkatao ang isang malupit na katotohanan. Ang huwad na santa ay lihim palang nasusuklam sa kaniya. Ang dahilan, ipinanganak si Sienna na walang kahit anong bakas ng kapangyarihan o mahika sa kaniyang dugo. Isa siyang patapong ampon na tila anino lang sa mansyon. Ang kinikilala niyang ama, ang makapangyarihang Grand Duke ng Nox, ay itinuring lamang siyang dumi sa talampakan. Para sa kaniyang mga kapatid, isa siyang sumpa na dapat maglaho. Habang lahat ay nandidiri sa presensya ni Sienna, si Lena naman ang sinasamba ng buong pamilya. Nagpanggap si Lena na isang mapagmahal na anghel. Dahil sa inosenteng puso ni Sienna, hindi niya napansing isa lamang siyang manika sa malupit na laro ng kapatid. Ginawa siyang panangga sa lahat ng kasalanan nila. Ang baluktot na tadhana ring ito ang naging dahilan kung bakit siya ngayon naghihingalo sa likod ng malamig na rehas. Nang mabunyag ang lahat ng kasinungalingan, ininom niya ang lason upang wakasan ang kaniyang pagdurusa, ngunit hindi papayag si Lena sa isang madaling takas. Ipinagkait nito ang mabilis na kamatayan. Nais nitong mamilipit si Sienna sa sakit, sa labas ng kulungan, isang nakakabinging sigaw ng pagkabaliw ang pinakawalan ni Lena. Habang tuluyang nawawasak ang kaniyang pagkatao, ipinikit na lamang ni Sienna ang kaniyang mga mata, handa na siyang lisanin ang mundong hindi man lang siya binigyan ng pagmamahal. Ngunit sa kaniyang muling pagdilat buhay siya. Umiikot ang gulong ng tadhana at ibinalik siya sa nakaraan bago pa man siya kunin ng malupit na Grand Duke. Bumalik siya sa ampunan ng Kendall. At ang mas nakakakilabot, ito mismo ang araw kung kailan dadating ang Grand Duke upang mamili ng kaniyang mga bagong ampon. Nakahanay ang mga batang ulila. Ang Kendall ay hindi isang simpleng tahanan, isa itong malupit na pasilidad na humuhubog sa mga susunod na mahikero ng imperyo. Simula nang maitayo ang dakilang imperyo, ang sangkatauhan ay naipit na sa isang madugong sumpa, isang walang hanggang digmaan laban sa mga halimaw na puno ng itim na mahika. Dahil dito, ang mahika ang naging sukatan ng halaga ng isang tao. Ito ang tanging susi upang ampunin ka ng mga maharlika, at narito ang mapait na katotohanan. Walang dugong magkadugtong sa pagitan ni Sienna at Lena. Pareho lamang silang kinuha ng kinatatakutang pamilya ng Nox mula sa putikan. Ngunit narito ang sumpa ng tadhana, si Sienna ay ipinanganak na walang kapangyarihan, habang si Lena ay isang ganap na henyo. Isang pagkakaiba na nagdikta ng kanilang buhay. Siya ang basurang walang silbi, at si Lena ang nagniningning na bituin. Matapos lasapin ang apoy ng impyerno, sumumpa siyang hindi na muling uulitin ang pagkakamali ng nakaraan. Sa kaniyang unang buhay, isang nakakahiyang pagkadapa ang kumuha sa atensyon ng Duke. Ang pagkakamaling iyon ang mismong nagtulak upang siya ay ampunin nito. Ngayon, kailangan niyang maging parang anino at umiwas. Ngunit sa sobrang lalim ng kaniyang iniisip, hindi niya napansing nakatayo na palaroon ang kinatatakutang Grand Duke. Buhok na kasing itim ng gabi, mga matang kasing pula ng dugo, at aurang singlamig ng yelo. Siya si Frederick. Agad na nanigas at umayos ng pila ang lahat. Habang nag-aagawan ang mga bata sa kanyang atensyon, isa lang ang nasa isip ni Sienna ang makatakas habang tumutulo ang malamig na pawis ng kaba. Nagmakaawa siya sa langit na hindi siya mapansin. Ngunit kasabay ng bawat mabigat na hakbang nito, pakiramdam niya ay sasabog na ang kaniyang puso sa sobrang takot. Ngunit tumigil ang oras nang huminto si Frederick. Dahan-dahan itong lumuhod sa kaniyang harapan, nakatitig ng diretso sa kaniya. Isang boses na puno ng hindi inaasahang lambing ang umalingaw-ngaw. Gusto mo bang sumama pa uwi kasama ko? Nanlamig ang buong katawan ni Sienna sa sobrang gulat. Nanatili lamang itong nakaluhod na tila naghihintay. Nabalik lang siya sa wisyo ng may sumiko sa kaniya. Sa kaba, mabilis siyang yumuko bilang tanda ng paggalang. Ngunit kakaiba ang aura nito ngayon. May matinding nagbago sa pagkakataong ito. Mas pipiliin pa niyang mamatay kaysa bumalik sa pugad ng mga demonyo. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, biglang nagdilim ang kaniyang paningin at bumagsak ang kaniyang katawan. Bakas ang tunay na pag-aalala sa mukha ni Frederick nang subukan siyang saluhin. Ngunit nilamon siya ng kaniyang trauma, kaya napaiwas siya bago tuluyang lamunin ng dilim. Habang bumabagsak at nanlalabo ang paligid, nasilayan niya ang mukha ng Duke. Isang tunay na pag-aalala ba iyon? Imposible. Paano mag-aalala ang isang malupit na halimaw? Bakit magpapakita ng awa ang isang katulad niya? Sa imperyong nakalubog sa giyera laban sa kadiliman, ang mga mahikero ang nagsisilbing pinakamatalim na espada. Uhaw sa kapangyarihan ang mga maharlika. Nangumuha sila ng mga batang may potensyal sa mahika upang gawing mga walang awang sundalo ng kanilang hukbo. Walang awa pa nilang ipinapakasal ang mga inampon sa sarili nilang dugo upang lumikha ng isang bagong henerasyon ng mga walang kapantay na mahikero. Ang amang kumupkop sa kanila na si Frederick ay hindi isang simpleng dugong bughaw. Siya ang mismong haligi ng pamilya Knox, ang angkang nakatuntong sa pinakatuktok ng kapangyarihan. Pinamumunuan din niya ang libo-libong kinatatakutang mahikero. Habang nakahiga, isang alaala mula sa nakaraan ang biglang sumagi sa isip ni Sienna ang unang pagkikita nila ni Lena.
Noon, isa lamang siyang mahiyaing ulila na nakayuko sa takot. Ngunit lumapit si Lena na may maaliwalas na ngiti, at buong lambing na hinawakan ang nanginginig niyang mga kamay. Ako si Lena. Pangarap ko talagang magkaroon ng isang nakababatang kapatid. Ang inosente at nakakapasong ngiting iyon ang bumasag sa matigas at saradong puso ni Sienna. Simula ng araw na iyon, naging anino nila ang isa't isa. Laging nandyan si Lena upang magpasaya, nagpapanggap na isang perpekto at mapagmahal na kapatid. Wala mang sariling pamilya si Sienna, naranasan niya ang pagiging prinsesa sa presensya ni Lena. Ang pekeng init ng pagmamahal na iyon ang nagbigay sa kaniya ng isang panandaliang ilusyon ng kaligayahan. Nabulag siya sa saya hanggang sa sumapit ang isang madilim na gabi. Dumating si Lena dala ang isang sumpa, isang nakakakilabot na libro para sa isang ritual. Umaalingasaw ang itim na aura mula sa libro, kaya nais niyang umatras. Ngunit nang magmakaawa si Lena, gamit ang kaniyang malaanghel na mga mata, wala siyang nagawa kundi sumunod. At doon siya nagkamali. Isang malademonyong ngisi ang sumilay kay Lena bago bumulong, gusto ko lang ipasa sa iyo ang kaunting kapangyarihan ko. Alam niyang wala siyang mana. Naguluhan siya ng lubos, dahil akala niya ay batid na ng Grand Duke ang kahinaan niya bago pa siya ampunin nito. Pagkatapos ay nagsalita si Lena ng may huwad na habag. Umaapaw ang aking mahika, hayaan mong ibigay ko sa iyo ang natitira kong lakas. Mabilis itong tinanggihan ni Sienna. Ang ritual na ito ay isang direktang pagtataksil sa mata ng Duke. Ibig mong sabihin gusto mong ibalik sa loob ng malamig na ampunan, ibinaba ni Lena ang kanyang huling patibong. Gusto ko pa rin namang maging ate mo, malambing nitong sabi. Naiwang walang imik si Sienna. Nangangatog ang kanyang buong pagkatao na bumalik sa impyernong iyon, at dahil uhaw siya sa kalinga at matatamis na salita, tuluyan siyang nahulog sa bitag. Huwag ka nang mag-alala. Sikreto lang natin ito, malaahas na bulong ni Lena, at doon na nga isinagawa ang maitim na ritual para nakawin ang kanyang mahika. Ang gabing iyon ang tuluyang nagbaon sa kanya sa isang isinumpang kapalaran, sa huling sandali ng kanyang buhay, saka lang niya napagtanto kung gaano siya katanga para magtiwala sa pekeng kabaitan. Ngunit ngayon, umikot pabalik ang tadhana. Nabigyan siya ng pangalawang pagkakataon. Kahit pa mabulok siya sa lugar na ito, at araw-araw na masaktan, mas gugustuhin pa niyang mamatay kaysa muling maging sunod-sunuran sa mga kasinungalingan ni Lena. Pagbalik ng kanyang diwa, nakita niya ang nag-aapoy na aura ni Frederick habang ipinapagapo si Marion, ang sakim na direktor, at inutos na ikulong ang basurang ito. Balikan natin ang eksena 10 minuto bago siya magkamalay. Seryosong nakatitig si Frederick sa walang malay na bata, malalim na nag-iisip. Sinasadya ba siyang iwasan ito o sadyang takot lang? Doon niya napansin ang buto at balat nitong pangangatawan, at ang mas malala. Bawat batang nandito ay animoy mga naglalakad na bangkay dahil sa matinding gutom at pang-aabuso ng lugar na ito. Nagbuhos ng yaman. Malinaw na ninakaw ni Marion ang pondo. Agad siyang sinibak ni Frederick sa mismong sandaling iyon. Nagpumiglas ang walang hiyang si Marion, sumisigaw na hindi raw makatarungang sirain ang buhay niya dahil lang sa isang hamak na bata, ngunit hindi man lang kumurap si Frederick. Nakakamatay ang lamig ng kanyang tingin. Walang awang kinaladkad ng mga guwardiya ang basura palabas. Doon dahan-dahang iminulat ni Sienna ang kanyang mga mata. Nag-cruise ang paningin nila ng makapangyarihang Duke. Bakas pa rin sa mukha nito ang nakakapanindig balahib na galit. Kinabahan agad si Sienna, nalaman ba nitong wala siyang mahika, itatapon na ba siya nito pabalik? Mabilis siyang kumapit ng mahigpit kay Teacher Lisa, nagpanggap na isang kawawang biktima. Umiiyak siyang nagmakaawa na huwag siyang hayaang itapon palayo. Pangako, magiging parang anino lang ako. Konti lang ang kakainin ko. Parang awa nyo na, hayaan nyo akong manatili dito, humihikbing makaawa ng bata. Tila pumait ang ekspresyon ni Frederick. Agad sumingit si Lisa, kamahalan, matindi po ang trauma ng bata. Ako na po ang bahala sa kanya. Ngunit mas nilakasan pa ni Sienna ang kanyang hagulgol. Dahil dito, ibinulong ng alalay kay Frederick na mas makakabuting umatras muna siya ng ilang hakbang. Nang bumuntong hininga si Frederick at sinabing, hindi kita pipilitin, biglang naglaho na parang bula ang mga luha ng bata. Nang makita ito, tahimik na lang siyang umatras. Mahigpit siyang niyakap ni Lisa at marahang pinatahan. Nang maramdaman ang tunay na init ng pagmamahal na ito, tuluyan nang napagtanto ni Sienna na ang pekeng kabaitan ni Lena. Noon ay isa lamang nakamamatay na patibong. Isang, na ang pagnanakaw sa kanyang mahika at ang walang katapusang pang-aabuso ay pakana pa lang lahat ng babaeng itinuring niyang idolo. Kung nanatili lang sana siya sa piling ng kanyang guro sa kanyang unang buhay, hindi sana naging isang madugong bangungot ang kanyang kinahinatnan. Naduduro. Napatigil ang paghinga ng lahat. Si Marion. Paano nakawala sa Grand Duke ang demonitang ito? Parang asong ulol siyang sumugod at walang awang sinabunutan si Sienna. Mapanirang bata. Hindi mo ako pababagsakin. Sinimot ng bruha ang buong yaman niya pampiyansa. At ngayon, uhaw sa dugo, bumalik siya para ibunton ang matinding puot kay Sienna. Pilit siyang iniligtas ni Lisa, ngunit parang basahan lang itong inihagis palayo. Unti-unting nanlabo ang paningin ni Sienna.
Nauubusan na siya ng hininga. Isang nakakapanindig balahibong sigaw ang yumanig. Ilayo mo ang marurumi mong kamay. Wala pang isang kurap, isang matinding suntok ang bumaon sa mukha ni Marion. Bumagsak na parang tuod ang bruha. Tumingala si Sienna sa kanyang tagapagligtas. Ang lalaking may nakakapasong presensya, si Aziel. Ang panganay, na tagapagmana ng Grand Duke. Imposible. Sa nakaraang buhay niya, ang lalaking ito ay kasing lamig ng yelo. Ngayon, sina Frederick at Aziel ay nakatayo roon, tila mga maalamat na anghel ng katarungan. Habang kinakaladkad palayo si Marion, nanginginig na napayakap si Sienna sa sarili, isang mapait na katotohanan. Wala siyang laban. Wala siyang kapangyarihan sa malupit na mundong ito. Para mabuhay, kailangan niya ang makapangyarihang anino ng mga Nacht. Kasabay ng matinding takot niya, mahigpit siyang niyakap ni Lisa. Napagtanto ni Frederick na ang isinumpang ampunan na ito ang mismong kikitil kay Sienna. Taglay ang mabibigat na tingin, tinitigan niya ang bata, at muling inalok na sumama sa maalamat na mansyon ng Nacht. Isang matinding desperasyon ang sumisigaw sa kanyang mga mata, ngayon lang nasaksihan ni Sienna ang ganitong kahinaan sa kanya. Ganyan ba talaga katindi ang nakatagong kapangyarihan niya? Bakit pilit pa rin siyang isinasama ni Frederick kahit ilang ulit na siyang tumanggi? Sa una niyang buhay, nalinlang siyang paniwalaan na ninakaw niya ang mahika ni Lena. Nalunod siya sa huwad na kasalanan, kaya ibinaba niya ang kanyang dignidad at nagpaalipin. Pero ngayon, ibang-iba na ang ikutan ng tadhana. Dati siyang naging bulag na aso tagagawa ng takdang aralin, tagasulat ng liham, at walang imik na tinitiis ang sugat at paltos sa daliri. Para lang gawing maganda si Lena. Ngunit sa matatalim na mata ni Aziel, isa itong malaking katangahan, hindi kailangan ng naghahari-hari ang pamilya ng isang hamak na utusan. Ang kailangan nilang sandata ay isang makapangyarihang salamangkero. At si Sienna, sinayang lang niya ang kanyang unang buhay sa pagiging sunod-sunuran, para lang salubungin ang isang malagim at walang awang kamatayan. Ngayon, oras na para isulat muli ang kanyang tadhana. Oo, nga't may bagong direktor, pero sino ang makakasiguro na hindi ito halimaw? Baka mas malala pang demonyo ito. Ngunit, ang pagpasok sa duchi ay nangangahulugang makakabangga niya muli si Lena makalipas ang 6 na buwan. Kunsagay, dahil bitbit niya ang mga alaala ng nakaraan, may iwasan na niya ang patalikod na patalim ni Lena. Buo na ang pasya niya. Papasok siya sa teritoryo ng duchy. Kahit nanginginig, ibinaon niya ang mukha sa mainit na yakap ni Lisa. Binaliwala niya ang nag-aabang na kamay ni Frederick. Mahigpit siyang kumapit na parang ito ang kaisa-isang liwanag niya. At ayaw na niyang bumitaw. Kinailangan patuloy siyang kargahin ni Lisa sa karwahe, habang nangangakong dadalaw ito, at nagbibilin na magpakatatag si Sienna. Binalot ng nakakabibing katahimikan ang bayahe pabalik. Nakapako lang ang tingin ni na Papa at Kiosel sa labas ng bintana. Nakakasakal ang tensyon sa hangin. Naisip ni Sienna nang magpasalamat pero umatras ang dila niya, tapos na ang pagpapanggap niya bilang isang inosenteng bata. Pagdating nila sa granding mansyon, mahimbing na siyang nakapikit. Maingat siyang binuhat ni Frederick na parang isang mamahaling porselana. Sasaluin sana ni Aziel ang bata, ngunit hinarang siya ng Grand Duke. Hindi ba at tinabunan siya ng mga tungkulin? Nasaan ang pagiging abala niya? Totoo, ngunit parang may magnet na pumipigil kay Aziel na lumayo. Isang hindi maipaliwanag na lukso ng dugo para sa batang ngayon niya lang nasilayan. Nang mamataan ito ng bunsong si Michael, mabilis siyang patakbong lumapit. Kuminang ang mga mata nito. Siya na ba ang bago kong kapatid? Agad siyang sinaway ni Frederick. Tahimik lang, baka magising ang bata. Pabulong na inusisa ni Michael si Aziel kung dito na ba talaga maninirahan ang anghel na ito. Isang tango ang nagpakalma sa bunso. Maingat na kinumutan ni Frederick ang bata, habang walang kurap namang nakatitig si Aziel sa maamong mukha nito. Nahuli rin niyang nakatitig si Michael. Doon tumama ang realidad, kakaiba ang nararamdaman nila. Parang mga halimaw na naobses sa isang munting bata. Samantala, nilalamon si Sienna ng isang malagim na bangungot. Binalot ng matinding kilabot si Sienna, kahit buko na niya ang totoong kulay ni Lena pilit siyang hinihila pababa ng trauma ng kanyang nakaraang buhay. Nilamon siya ng matinding takot. Napabangon siyang naliligo sa malamig na pawis, isang masamang panaginip lang pala. Pero pagmasdan niya ang kwarto, parang huminto ang kanyang paghinga. Ang Moon Cradle. Ito ang mismong kwarto ni Lena noong una niyang buhay. Biglang bumuhos ang malagim niyang nakaraan. Dati, isang simpleng guest room lang ang ibinigay sa kanya, pero para sa isang galing ampunan, isa na itong paraiso. Ngunit hindi na kontento ang maiksing si Lena. May pinupuntirya siyang mas malaking kwarto, at kinaladkad pa niya si Sienna para lang magyabang. Punong-puno ng karangyaan ang buong Moon Cradle. Purong luho at mamahalin, bukod sa kwarto ni na Frederick at Aziel ito na ang pinakamarangya sa lahat. May dugtong pa itong kwarto para sa isang personal maid. At ang matindi pa sinabihan pa siya ni Lena na bagay ito sa kanya. Ginawa pa siyang katatawanan ni Lena. Pwede raw siyang matulog sa kwarto ng maid kapag bumisita. At sumang-ayon naman si Bradley sa kahibangang ito. Agad napawi ang ngiti ni Sienna. Ang VIP treatment na ito tila isang patibong na nagpapakaba sa kanyang puso.
Isa lang ang nasa isip niya, lumayo kay Lena. Nanginginig pa rin mula sa nakakakilabot na bangungot, alam niyang hindi siya ligtas sa kwartong ito. Para iwasan ang galit ng kapalaran, nagdesisyon siyang bumalik sa anino ng nakaraan. Mas mabuti pang matulog sa luma at simpleng kwarto ng una niyang buhay. Gumapang siya sa madilim na pasilyo. Sa kabila ng matinding sakit sa wakas, nahanap din niya. Pero huli na ang lahat. Bumagsak ang kanyang katawan, kinaumagahan ang bagong headmaid na si Deborah ang nakatokang mag-alaga kay Sienna. Sabik siyang makita ang batang galing ampunan. Inisip niya siguro isa itong henyo para lang paboran sa sikat na Mooncradle Suite. Pero kahit anong katok niya, walang sumasagot. Sumilip siya sa loob. Walang tao. Nawawala ang bagong senyorita ng bahay. Binaliktad ng mga tauhan ang buong mansyon para hanapin siya. Binalot ng matinding panik ang lahat. Wala nang nagawa si Deborah kundi ipaalam ito kay Frederick. Sumabog sa matinding galit ang lalaki, paano nawala ang isang inosenteng bata? Doon napagtanto ni Deborah hindi lang basta ordinaryong bisita si Sienna. Isa siyang haligi ng kapangyarihan sa pamilya Frederick, pero tinalikuran niya ang lahat para lang hanapin siya ng personal. Naiwang tulala ang buong staff. Ang makapangyarihang Grand Duke personal na naghahanap para lang sa isang munting batang ampon. Sa rurok ng kanyang pangamba, isang kakaibang pakiramdam ang gumising sa kanya. Tila may puwersa ng tadhana na humihila sa kanya papunta sa isang misteryosong pinto. Ito ang mismong aura na naramdaman niya sa ampunan. Kahit hindi pa nakikita si Sienna, sumisigaw ang kanyang kaluluwa, siya na nga. Titig na titig siya sa pinto. Ramdam niyang narito lang ang bata. Walang tao, pero ramdam ang presensyang nagtago rito. Nagtiis kaya ang musmus na ito sa nagyayelong bodega buong gabi. Nang makita ang alikabok sa manipis na kumot, tila piniga ang puso niya para kay Sienna. Isang nakakakilabot na detalye ang pumukaw sa kanya. Dugo. May bahid ng dugo ang tela. Mabilis niyang inutusan ang mga gwardya na baliktarin ang buong paligid. Pagkalabas ng lahat maliban kay Deborah, isang mahinang langit-ngit mula sa aparador ang bumasag sa katahimikan. Nanlaki ang mga mata niya. Mula sa dilim ay lumabas si Sienna, nakikiusap na panatilihin ang kanyang lihim sa isang tahimik na senyas. Ang totoo, batid ng musmus na ang pagkawala niya sa unang araw pa lamang ay magdadala ng matinding parusa sa mga katulong ng Duke. Kapag nangyari iyon, alam niyang isusumpa siya ng lahat habang buhay. Ang plano niya sana ay palihim na gumapang pabalik sa Mooncradle. Ngunit sadyang nakakakaba ang tensyon sa labas. Napilitan siyang isiksik ang sarili sa aparador. Pagkatapos, ibinulong niya ang isang pakiusap. Magpapanggap siyang si Deborah ang nakahanap sa kanya. Baka sakaling sa ganitong paraan ay hindi maparusahan ang mga tauhan. Natigilan si Deborah. Napakamusmus pa niya, ngunit kayang isakripisyo ang sarili para sa iba. Walang atubili niyang kinarga si Sienna at mabilis na dinala sa mismong Duke. Isang mabigat na hininga ang pinakawalan ni Frederick. Akma siyang susuriin ang mga sugat ng bata, ngunit nanginig ito sa takot. Dahil sa matinding pag-iwas ng bata, dahan-dahang iniatras ng Duke ang kanyang nanginginig na kamay. Ginamot siya ng doktor at binigyan ng matamis na candy. Isang mapait na alaala ang bumalik. Sa nakaraan niyang buhay, kahit naghihingalo na siya, makakatikim lang siya ng gamot kung nanaisin ni Lena. Ang sobrang lamyos at pag-aarugang ito, tila hindi siya bumalik sa nakaraan, kundi napadpad sa isang panaginip. Basag ang boses na nagtanong si Frederick kung bakit siya. Nagsisiksik sa loob ng masikip na kabinet. Dahil ang laking kwarto ay masyadong marangya, nanginginig niyang tugon. Hindi po ako karapat-dapat sa ganoong ganda. Parang sibat na tumagos sa puso ni Frederick ang mga salitang iyon. Tahimik lang na nakatingin si Sienna. Mababakas sa Duke ang pamilyar at mabigat na kalungkutan, tila isang pusong pilit kinakaya ang matinding kirot. Hindi niya maunawaan kung bakit binigyan siya nito ng sariling palasyo. Ngunit pinili niyang manahimik. Ayaw niyang mahulog sa patibong ng pagmamahal. Walang koneksyon, walang aasa. Isang panandaliang ilusyon lamang ang lahat ng ito. Kapag dumating na ang araw ni Lena, aagawin din ito ang lahat. Ang umasa ay isang lason, at pagod na ang kaluluwa niyang masaktan. Nakayukong humingi ng tawad si Sienna, bitbit ang pangakong hindi na muling magbibigay ng problema. Nais pa sanang hukayin ni Frederick ang lalim ng trauma nito. Ngunit ayaw niyang lalong matakot ang bata, kaya pinili niyang pigilan ang sarili. Wala kang ginawang masama. Huwag kang luluhod para humingi ng tawad. Tandaan mo, ang buong Mooncradle ay ginawa para lamang sa iyo. Subalit may ibang madilim na tumatakbo sa isip ni Sienna. Ibabalik din niya ang palasyong ito sa oras na dumating ang tunay na bida. Sasabihin na sana niyang hindi, nang may pumukaw sa kanyang isipan. Kung isusuko niya agad ito ngayon, baka sakaling maawa si Lena sa hinaharap. Ang malamig na pananahimik ng bata ay tila punyal na unti-unting ibinabaon sa dibdib ng Duke. Sa ampunan, isa lamang siyang inosenteng bata, ngunit ngayon, ang kanyang mga mata ay tila nakaranas na ng daang taong pighati. Inisip na lamang ni Frederick na baka sadyang naninibago lamang ito. Sa mata ni Deborah, isa itong malaking misteryo. Ang bagong senyorita ay naliligiran ng ginto, ngunit parang pasan nito ang buong mundo sa bawat buntong hininga.
Isang araw, bitbit ang masaganang almusal, laking gulat niya dahil nawawala na naman ang bata. Hanggang sa may isang maliit at takot na aninong sumilip sa kwarto ng mga serbisyante. Halos malaglag ang panga ni Deborah, bakit natutulog ang senyorita sa matigas na papag ng mga katulong? Ang tahimik nitong sagot, mas komportable raw siya sa dilim. Sa kaibuturan ng kanyang isip, kung magiging alipin ako, baka sukuan nila ako. Dahan-dahan niyang kinuha ang pilak na kubyertos at sumubo. Napako ang tingin ni Deborah sa paghanga. Isa siyang hamak na ulila, ngunit ang gilas niya sa hapag ay tila isang dugong bughaw na isinilang sa korte. Sa kalagitnaan ng pagkain, pinabigat ng matinding pagod ang kanyang mga mata hanggang sa makatulog ng nakaupo. Maingat siyang binuhat ni Deborah pabalik sa malambot na kama. Nilukuban siya ng mainit na kumot. Ngunit sa pagpikit ng kanyang mga mata, sinakmal siya ng madilim na nakaraan. Ang nakakalasong tinig ni Lena ay umalingaunggaw sa kanyang isip. Napabangon siyang nanlalamig at hinahabol ang hininga. Hindi siya ligtas sa kamang ito. Puno ito ng multo ng hinaharap. Nanginginig siyang gumapang palabas sa karangyaan. Tila isang anino, nilagpasan niya ang natutulog na serbisyante, at palihim na nagtago sa masikip at malamig na silid ng mga tauhan. Doon lamang sa masikip na espasyong iyon nakahanap ng kapayapaan ang kanyang nagwawalang puso, subalit ang mga sugat ng nakaraan ay patuloy siyang kinakalmot mula sa loob. Sa kanyang nakaraang buhay, naging target siya ng pangungutya. Parang asido ang mga salita noon, ang hampas lupang bata na yan. Isang hamak na kawanggawa lamang ng Grand Duke. Bakit ba kumikilos siyang parang basahan 24 na oras? Nagpapabida ba siya upang maging pinakamagaling na alila? Lalo pa, at si Lena ang may hawak ng trono ng dukesa. Karapat-dapat ba siyang huminga sa hangin ng mga maharlika, sadyang hindi niya alam ang sariling puwang? At ang itinuturing na kapatid? Si Lena ay isang ahas na may mukhang anghel. Nagkukunwaring nag-aalala, ngunit ang mga salita nito ay puro lason. Iimbitahan siya sa mararangyang pagtitipon, upang ibulong lang ang, alam mo, pagtatawanan ka lang nila kapag sumama ka. Walang awang sinira ng babaeng iyon ang kanyang kumpiyansa. Araw-araw nitong itinanim sa utak niya na isa lamang siyang kalat na walang magmamahal, kundi ito lamang. Matapos ang ilang taong psychological na pagpapahirap, ang tanging gusto ni Sienna ay ang tuluyang mawala at tumakas. Ngunit paano mo puputulin ang kadenang nakatali sa kaluluwa dahil sa loob ng 6 na buwan, darating na ang kanyang bangungot. Ano na lang ang gagawin niya sa akin kapag naabutan niya ako sa palasyong ito? Sa gitna ng pangamba, muling nahuli ni Deborah si Sienna na nagtatago sa sulok. At sa pagkakataong ito, hindi na nakapagpigil ang headmaid. Mahigpit niyang inutusan si Sienna na bumalik sa kanyang tamang lugar. Sa mga panahong ito, patuloy sa pakikidigma ang Grand Duke ng Nacht laban sa mga halimaw, kaya't napilitan itong bumalik sa sentro ng militar. Si Michael naman ay mistulang naging aninong nagtago sa lahat, hindi maunawaan ni Sienna kung bakit lalong bumibigat ang hangin. Ngunit kay Deborah, hindi uubra ang pag-iyak o pagtatago. Ang pagtulog daw niya sa kwarto ng mga alipin ay isang lason sa dangal ng pamilya Nacht, isang nakakapasong katotohanan na nagpagising sa diwa ni Sienna. Kung ganoon, ang mapait kong nakaraan ay isa lamang palang sampal sa inyong ego. Nakakatawa. Dahil sa malalim na pag-iisip ng dalaga, hinatak siya ng masiglang si Deborah palabas upang maglakad-lakad. Ipinagmalaki nito ang bawat sulok ng marangyang mansyon na tila ba nag-aalok ng isang palasyo. Ngunit walang emosyon ang dalaga. Kabisado na ng kaniyang kaluluwa ang bawat pasikot-sikot ng impyernong ito mula pa sa unang buhay niya. Wala nang bago rito. Pagdating nila sa malawak na bulwagan, magsisimula na sanang magpaliwanag si Deborah. Nang bumungad sa kanila ang presensya ni Michael, agad na nagwala ang pakiramdam ng dalaga at mabilis siyang nagtago sa likuran ng kasama. Suklam ang lalaking ito sa mga mahihina. Inasahan niyang aalis ito sa pandidiri kapag nakita siyang nanginginig. Ngunit laking gulat niya, tila pinipigilan lamang nito ang sariling emosyon. Bumuntong hininga ang binata, inutusang umalis ang kasambahay, at nagpa siyang siya mismo ang aalalay sa dalaga, halos tumigil ang pagtibok ng puso ni Sienna. Bakas ang matinding tuwa sa mukha ni Deborah. Bahagya pa nitong itinulak ang dalaga patungo sa binata bago mabilis na naglaho. Naiwan siyang nakatayo at walang kawala. Nawala ang kaisa-isa niyang sandigan. At mula sa dilim ng kaniyang likuran, umalingaunggaw ang isang malamig na tinig. Wala ka bang balak magbigay galang sa aking harapan? Tandaan mo, huwag kang umaktong tila hawak mo ang mundong ito. Isang pamilyar na pang-iinsulto. Manhid na ang kaluluwa ni Sienna sa mga ganitong patalim mula sa kaniya. Eksaktong anino lamang ito ng nakaraan nilang sumpaan. Isang malupit at aroganteng demonyo na walang ginawa kundi tapakan ang kaniyang pagkatao at maliitin ang kaniyang halaga. Walang kaemo-emosyon nitong inusisa kung bakit hindi pa siya lumalayas. Dahil naubusan ng palusot, pinili ng dalaga na ibunyag ang katotohanan. Tama ka. Huwag kang mabahala, isa lamang akong anino rito, wala sa isip kong angkinin ang pamilyang ito. Pagdating ng tamang panahon, papasok ako sa akademya ng militar. Hindi na ako magiging tinik sa lalamunan ninyo.
Bakas ang matinding pagkabigla sa mukha ni Michael. Umalingaw-ngaw ang boses niya. Paano mo nagagawang talikuran ang lahat ng ganoon kadali? Kumunot ang noo ni Sienna sa kakaibang reaksyon na iyon. Nang mapagtanto ni Michael na nadulas ang kanyang dila, mabilis na nag-init ang kanyang mga pisngi. Upang itago ang kanyang pagkapahiya, mabilis niyang iniba ang ihip ng hangin. Tutungo tayo sa exhibition hall, ngayon din. Wala akong pakialam kung magustuhan mo ito o hindi, pero tutuparin ko ang pangako ko. Walang nagawa si Sienna, kundi ang tahimik na sumunod sa malawak at malamig na mansyon. Puno ng seryosong aura si Michael habang nagpapaliwanag. Ngunit para kay Sienna, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Nais na lamang niyang takasan ang lahat. Hanggang sa makuha ng isang nakakabulag na liwanag mula sa estante ang kanyang paningin, parang may mahikang humihila sa kanya. Sinundan ni Michael ang kanyang mga mata, at mabilis na ipinaliwanag ang alamat nito. Iyan ang alab ng Aseros. Isang maalamat na Named artifact na nakakulong sa loob ng Millennium Box. Tanging mga hinirang lamang ang maaaring gumamit ng sinaunang kapangyarihang ito. Mayroon lamang 13 Named sa buong mundo, at 4 doon ay pag-aari ng Eno. 2 ay nasa kamay ni Frederick, nakaselyo ang isa, at nawawala ang huli, ngunit naiiba ang Aseros. Wala pang sinumang mortal ang nakapagpasuko rito. Isang matinding pamilyar na pakiramdam ang bumalot kay Sienna, saka parang kidlat na pumasok sa isip niya ang nakaraan. Sa kanyang unang buhay, matapos manakaw ni Lena ang kanyang mahika, pinangahasang hawakan nito ang Aseros. Isang malagim na pagsabog ng mana ang yumanig sa lahat. Ang pinsala ay nag-iwan kay Lena sa isang malalim na koma sa loob ng 2 linggo. Nahati sa dalawa ang sagradong bato at naging abo. Ngunit nang magising si Lena, itinanghal siyang isang alamat na nakapagpasuko sa Aseros. At ang pangalan niya ay umalingaw-ngaw sa buong imperyo. Uulit ba ang nakaraan, o ito na ang katapusan ko? Tila kinokontrol ng tadhana ang kanyang kamay papalapit sa bato. Nais mong hawakan? Basag ang kanyang ulirat dahil sa boses ni Michael. Mabilis at nauutal siyang humingi ng tawad. Sige, ganito. Subukan mong hawakan. Wala namang masamang mangyayari. Ngunit mariin niya itong tinanggihan. Hindi ito ang tamang pagkakataon. Si Michael naman ay walang pakialam na nagpatuloy sa kanyang nakakabagot na kwento. Dahil sa sobrang bagot sa sitwasyon, hindi niya naiwasang mapahikab ng malalim. Nang mapansin ni Michael na lumilipad ang isip ni Sienna sa kanyang litanya, sumabog ang inis ng binata. Naririnig mo ba ang mga sinasabi ko? Halos ibuhos ko na ang kaluluwa ko sa pagpapaliwanag, tapos babaliwalain mo lang ako ng ganyan? Padabog siyang naglakad palayo. Sa wakas, bumalot ang inaasam na katahimikan. Tila gumaan ang paghinga ni Sienna kahit panandalian lang, ngunit 2 segundo lamang ang tinagal ng payapang iyon bago siya matagpuan ni Deborah. Mariin siyang inutusan nito na magbihis kaagad. Matagumpay raw na pinuksan ng Grand Duke ang mga halimaw at maagang babalik sa mansyon. Isang nakakagulat na pagbabalik. Gaganapin ang isang marangyang hapunan ng pamilya ngayong gabi, at inaasahan ang presensya ng mismong si Aziel. Nais sanang takasan ni Sienna ang pagtitipon na ito. Ginawa niya itong palusot ang kawalan ng kaalaman sa tamang asal, ngunit hindi nagpatinag si Deborah. Puno ng autoridad ang boses nito. Walang kawala si Sienna. Tiniyak ni Deborah na may magandang tadhana na naghihintay sa kanya sa hapag. Ngunit para kay Sienna, tila isang malamig na kulungan ang buong mansyon na nagdudulot ng kilabot. Muli na namang naglaro sa kanyang isip ang madilim niyang nakaraan. Purong panginginig mga gabing binalot ng bangungot. Nang bumukas ang naglalakihang pinto, tumambad ang lahat na balot ng mararangyang kasuotan, nakaupo ng may perpektong tindig. Isang matinding kahihiyan ang lumamon sa kanya. Paano ba naman, suot pa rin niya ang mga gula-gulanit niyang damit mula sa ampunan? Ipinapamukha ba nila ang kanilang kapangyarihan sa akin? Bakit pa? Alam ko namang isa lamang akong basurahan dito. Saka nahagip ng kanyang mata ang mga granada sa mesa. Iyon ang sagradong simbolo ng House Knox, ang mismong tatak ng kanilang dugo. Kaya napakakakaiba na ginawa lamang itong palamuti sa hapag. Parang malamig na tubig na bumuhos sa kanya ang katotohanan. Hindi ito simpleng salusalo, isa itong mabigat na mensahe. Kaya kahit puno ng piling putahe ang mesa, tila umatras ang kanyang sikmura. Napansin ng nagmamasid na si Aziel ang kanyang pananahimik. Sa isang malamig na boses, tinanong siya nito kung hindi ba pasok sa panlasa niya ang inihain. Halos tumalon ang puso niya sa gulat na napansin siya nito. Inaakusahan ba niya akong walang utang na loob? Sumiklab ang kaba sa kanyang dibdib. Nagkukumahog siyang humingi ng tawad sa pagiging lapastangan. Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Aziel. Wala siyang intensyong sindakin ng bata. Upang basagin ang nakakasakal na tensyon, mabilis na sumingit si Deborah. Hindi mo kailangang humingi ng tawad dahil lamang hindi mo gusto ang inihain. Kung hindi mo kayang kainin, huwag mong pilitin ang sarili mo. Kagyat niyang inutusan ang mayordomo na maglabas ng bagong putahe. Ngunit dahan-dahang umiling si Sienna. Nang masaksihan ang makapal na pader na nakaharang sa bata, lihim na napaisip si Deborah kung naging masyado ba silang padalos-dalos sa pagkaladkad sa kanya sa isang formal na hapunan ng pamilya agad-agad.
Kaya naman, minabuti niyang simulan na ang tunay na seremonya. Sinenyasan niya ang mga lingkod na iharap ang isang pilak na plato ng granada. Marahas niyang hinati ang prutas gamit ang kanyang mga kamay. Ang pulang-pulang katas nito ay tumulo na tila sariwang dugo sa kanyang mga daliri. Walang emosyong inilapag ito sa harapan ni Siena. Nanginginig siyang nagtanong kung ano ang kahulugan nito. Matikas na humakbang ang mayordomo upang magpaliwanag. Ito ay isang sinaunang tradisyon ng pamilya Knox sa tuwing may umaanib na bagong dugo. Ang pinuno ng angkan ang mismong nag-aalay ng granada. Sinasagisag nito ang pamamahagi ng biyaya, singdami ng mga buto sa loob nito. Ngunit sa nanlalabong paningin ni Siena, hindi ito isang ordinaryong prutas. Mukha itong isang piraso ng hilaw at dugo ang laman. Sa halip na isang mainit na pamilya, nakikita niya ang isang kawan ng mga halimaw na sabik na pinupunit ang kanilang biktima. Isang napakabrutal na tanawin. Nang panoorin niyang lunukin ng iba ang prutas, pinilit niyang kumuha ng isang butil upang isubo. Ngunit umakyat ang pandidiri sa kanyang lalamunan. Tila kidlat na nag-flash sa kanyang isip ang mga kalagim-lagim na imahe ng madugong patayan. Halos bumaliktad ang sikmura niya sa matinding kaba. Idiniklara na kasi ni Deborah isa na siyang opisyal na Knox. Bakit anong nangyayari? Naguguluhang bulong niya. Isa lang po akong walang kwentang ulila, kung may inaasahan kayo, wala po akong maibibigay. Napatameme si Deborah. Masyadong malalim ang hugot na ito para sa isang paslit. Hindi ganyan mag-isip ang isang inosenteng bata. Isang nakakikilabot na katotohanan ang bumungad sa kanya, may nagtatanim ng malagim na kasinungalingan sa isipan ni Siena. At dahil siya ang palaging kasama nito sa kanya, mababaling ang sisi. Agad niyang itinaas ang mga kamay, desperadong linisin ang kanyang pangalan, at patunayan ang kanyang katapatan. Wala po akong kinalaman diyan. May umaaligid na ahas kapag nakatalikod ako. Ngunit, tinanggap na ng senyorita ang granada kadugo na natin siya. Ang sinumang mambastos sa kanya ay mananagot. Mariing sumang-ayon ang mayordomo. Nangakong magiging malaagila ang pagbabantay sa mga katulong. Sa gitna ng tensyon, isang ideya ang pumasok sa isip ni Deborah, isang eksklusibong guro para kay Siena. Tumango lang ang bata, alam niyang sandata ang kaalaman. Ngunit biglang pumagitna si Michael, sa klase ko na lang siya isabay. Nanlaki ang mga mata ni Siena. Kanina lang, gusto siyang ipatapon ng lalaking ito palabas, tapos ngayon, magiging kaklase niya pa. Pumabor naman ito kay Derek, kaya mabilis niyang inikasa ang plano. Tinitigan niya si Siena, mabigat at seryoso ang kanyang presensya. Anak ka ng mga Knox, at ako ang nagpapatunay niyan. Ibaon mo na sa limot ang mga walang kwentang chismis na yon. Gusto niyang humalakhak ng mapakla. Nakakatawa. Matapos siyang lamunin ng mismong impyerno sa nakaraang buhay, ang matatalim na tingin at pandidiri ng mundo. Ang mga nagdurugong sugat sa kanyang kaluluwa na mag-isa niyang binuhat. Ibaon sa limot, ang madaling sabihing kalimutan mo na ay isang malaking insulto. Ang pusong pinagpiraso ng libong patalim, bigla na lang bang hihilom dahil sa isang salita. Pag-alala pa lang, tila sinasakal na ang kanyang dibdib. Hanggang sa kapusin siya ng hininga. Umalinganggaw ang gulat sa buong silid. Nawalan ng lakas ang kanyang mga tuhod, at tuluyan siyang bumagsak sa malamig na sahig. Parang kidlat na dumamay si Deborah. Binuhat niya si Siena, sumisigaw ng doktor, habang desperadong bumubulong ng mga salitang magpapagaan sa loob nito. Ngunit para kay Siena, parang lason ang haplos nito. Buong lakas niyang itinulak si Deborah palayo sa kanya. Ang mapagkunwaring arugang iyon nakakapanginig ng laman. Kaya pala ang bait niyo. Para gawin akong sunod-sunurang manika balang araw. Isang pugad ng mga halimaw ang mansyong ito. Dito niya naranasan ang matinding kalbaryo, kahit inosente siya. Isang impyernong kumitil na sa kanyang buhay noon. Hindi na kinaya ng kanyang isipan ang trauma. Kinain siya ng dilim. Pagdating ng doktor, tumambad ang nakapanlulumong malnutrisyon at labis na stress nito. Kaya hindi nakapagtatakang bumigay ang katawan niya. Samantala, nilamon ng matinding pagsisisi si Frederick dahil isinabak niya ang isang basag na bata sa ganoong usapan, na hindi pa dapat nito pinapasan. Ngunit walang kapayapaan para kay Siena. Nakagapos pa rin siya sa bangungot, inuulit ang malagim na trahedya ng nakaraan. Noon pa man, itinanim na sa isip niyang nakaw ang mahika niya kay Lena, isang walang awang halimaw ang konsensya na unti-unting lumalamon sa kanya. Hindi siya makatulog sa desperasyong makabawi. Nagpakamatay siya sa trabaho bilang isang hamak na alipin hanggang sa bumigay ang katawan niya, ngunit balewala ang lahat. Ang sumpa sa kanyang balat, kapalit ng mahika ni Lena, ay parang kadenang sumasakal sa kanyang leeg. Wala man lang siyang karapatang lumuha. Si Lena ang nagpasok ng lason sa utak niya. Gusto mong makabayad utang? Gumawa ka ng agimat. Isang banal na kagamitan sa mundo ng mahika. Napanlaban sa mga demonyo. Ngunit nanginig sa takot si Siena. Napakahina ng kanyang kapangyarihan. Kakayanin kaya ng isang tulad niya? Ngunit ito lang ang tanging patunay na hindi siya pabigat. Dugo at pawis ang pinuhunan niya, ibinuhos ang buong kaluluwa para rito. Nang mabuo, may ngiti niya itong inialay kay Aziel para lang matagpuang nakasadsad sa alikabok na parang basura. Parang basag na salamin ang kanyang puso.
Inubos niya ang huling hibla ng kanyang enerhiya para roon. Duguan ang mga kamay niyang gumawa. Nais lang naman niyang maging kapaki-pakinabang. Ngunit walang awa nilang niurakan ang kanyang damdamin. Parang sirang plaka na umalingaw sa isip niya ang tinig ni Aziel. Siya na alam kong lumalaban ka. Pero ang totoo, wala kang kwenta. Ang pangarap na maging sandalan nito, isang nakakadiring ilusyon. Habang lunod na lunod siya sa kadiliman ng nakaraan, humarang si Michael sa daan. Tumulo ang lason sa mapang-asar nitong bibig. Aba, tingnan mo nga naman. May bagong kalokohan para mag-aksaya ng oras. Kung alam mo namang pabigat ka lang, at mukha ka ng katulong dyan, bakit hindi ka pa lumayas? Desperadong umiwas si Shena sa hidwaan. Ngunit patuloy itong nangudyok. Ah, hindi ka nga pala pwedeng umalis. Masyado kang abala sa kakahabol kay Aziel na parang aso. Anong ilusyon ba? Ang tumatakbo sa kokote mo. Lason ang mga paratang nito. Gusto lang naman niyang magkaroon ng halaga, ngunit isa na itong imposibleng pangarap. Kasalanan bang mangarap ng kaunting pag-asa? Tinalikuran siya ni Michael, sabay bulong na, nakakadiri. Sa isang iglap, bumalik sa kasalukuyan. Nagising si Shena. Kinakaladkad pa rin siya ng mga multo ng kahapon. Natataranta niyang inilibot ang paningin, nakabalik na siya sa Moon's Cradle. Ah, dumapo pa lang ang likod niya sa kama ni Lena, sumabog na agad ang panic attack niya. Patakbo siyang nagtago sa madilim na kwarto ng mga katulong. Ang masikip na espasyong iyon lang ang tanging lugar na nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Ngunit nang madatnan siya ni Michael doon kinaumagahan, literal itong napanganga, agad sumalo si Deborah, gumagawa ng palusot. Nanilamon ng matinding lagnat at delusyon si Sienna, kaya ito napadpad doon. Magpaliwanag ka nga. Matalim na pinukol ni Michael ng tingin si Deborah. Nagbabait-baitan ka lang ba kapag nakatalikod si Papa? Parang ipinako sa krus si Deborah sa bintang. Bago pa ito makasagot, pumagitna na si Sienna. Ipinagtanggol niya na sariling kagustuhan niyang matulog doon. Kumunot ang noo ni Michael, bakit mas pipiliin ito ang pagiging basahan kung inihain na ang dugong bughaw na pamumuhay? Isang mapaklang ngiti ang sumilay kay Sienna. Noon, tinanggap niyang nararapat siyang abusuhin, ngunit sa kakulitan ng lalaking ito ngayon. Ibinagsak niya ang lahat. Masyadong marangya ang silid sa duyan ng buwan. Sinasakal ako nito. Ang silid ng mga alipin doon ako nararapat. Mas payapa roon. Ngunit dumadaloy na sa iyo ang dugong Nox, at nilamon mo na ang sagradong prutas. Isang malagim na revelasyon mula kay Michael. May sumpa palang nakakabit sa prutas na iyon. Halos masuka si Sienna sa matinding pagsisisi, nagnanais na idura ang kinain niya roon mismo. Inasahan marahil ng binata na luluhod siya sa galak matapos marinig ang alok na kapangyarihan ng pamilya, isang malaking kahangalan. Upang basagin ang mabigat na aura, sumingit na si Deborah at magalang na pinaalis ang bin. Nag-aapoy ang kaniyang pisngi sa hiya. Mahinang humingi ng tawad, bago mabilis na tumakas palabas. Pumasok ang isang estrangherong manggagamot para suriin si Sienna. Ligtas na raw siya sa panganib. Ngayon lang niya nakita ang lalaking ito. Ang aroganteng doktor sa kanyang nakaraang buhay ay palagi siyang binabalewala. Pero ang balita, sinibak na pala ito dahil sa kapabayaan sa kanyang matinding lagnat. Nayanig ang buong mansyon. Bawal na ang kapabayaan. Pinagsilbihan tuloy siya ni Deborah ng mga masasarap na putaheng pangreyna. Nakakapanibago ang ganitong marangyang pagtrato. Tahimik na lang siyang kumain hanggang sa magsalita si Deborah. Isang malaking kaganapan daw ang mangyayari ngayon. Nagpatawag pa ang Grand Duke ng sikat na sastre para bihisan siya. Isang malaking palaisipan ito para kay Sienna. Bakit kaya? Ang lalaking kasing lamig ng yelo sa kanyang nakaraang buhay ay biglang naging ganito kabait ngayon? Manghang-mangha ang sastre at si Deborah sa kanyang natural na ganda. Ngunit sa kabila ng papuri, nanliliit pa rin siya na parang isang alikabok. Isa lang siyang hamak na ulila. Para sa kaniya, tanging ang perpektong si Lena lamang ang karapat-dapat sa ganitong karangyaan. Sa gitna ng kaniyang pag-iisip, pumasok ang isang mensahero dala ang isang higanteng bungkos ng mga rosas. Nandito po ba si Binibining Sienna? Tulalang nakatitig sa mga bulaklak, hindi niya makapaniwalang para sa kaniya ito. Ngunit imbes na saya, isang matinding kaba ang bumalot sa kaniyang dibdib. Binasa niya ang mensahe. Pagaling ka, Aziel. Walang iba kundi si Aziel. Kinilig ng wagas ang mga katulong sa napakatamis na regalong ito. Bawat tangkay nito ay nagkakahalaga ng ginto. Walang kamalay-malay si Sienna na isang buong kayamanan na pala ang bitbit niya. Mas gusto pa sana niyang pera na lang ito. Lalo na't napakamahal ng matrikula ng lalaki sa akademya ng militar. Biglang may napagtanto ang dalaga. Bakit ba nagpadala ng rosa si Aziel? Ito ba ang naging dahilan ng matinding galit ni Michael noon? Inakala siguro nitong inaakit niya si Aziel. Mahina man pumick up si Michael, pero masyado naman itong nag-ilusyon. Kagagawan na naman ito ng mapanlinlang na si Lena. Kayang-kayang gumawa ng gawa-gawang kwento ng ahas na iyon. Nagpaloko na siya noon at ibinigay ang kaniyang mahika kay Lena, ngunit sa bagong buhay na ito, hinding-hindi na niya hahayaang maulit ang trahedya. Nag-utos siyang ipaabot ang pasasalamat kay Aziel.
At heto na ang kaniyang matalinong hakbang, ipamigay niyo ang lahat ng bulaklak. Sa ampunan, tinuruan kaming magbahagi ng biyaya. Kaya gusto kong maranasan niyo ang saya. Napakagandang taktika, hindi ba? Ang kinalabasan, walang isyong pwedeng palakihin si Michael. Hindi rin nabastos ang regalo ni Aziel, habang ang mga kasambahay ay sobrang galak at buong pusong nagpasalamat kay Sienna. Tumaas ng husto ang respeto sa kanya ng lahat. Binigyan pa niya ng bulaklak ang sastre, at nag-iwan lamang ng isang rosas at mensahe para sa kanyang sarili. Bilang tapat na pambawi, inalok ng sastre kay Sienna ang pinakamagarang damit sa kanyang koleksyon. Higit pa ito sa isang kasuotan, isa itong maalamat na obra maestra na nagpapatunay sa henyong kakayahan ng mananahi. Nabighani talaga si Sienna sa ganda nito, kahit pa ang pagkadilaw nito ay nagbibigay aura ng isang cute na sisiw. Matamis nang umiti si Deborah. Binibining Sienna, tiyak na magniningning ka sa klase natin bukas. Teka lang, bukas na agad ang klase. Ang akala niya ay magiging pabigat na naman ang lalaking iyon. Samantala, maingat na kinilatis ni na Deborah ang bawat marangyang kasuotan. Mga eleganteng coat, bestida, at sutlang pantulog. Mahigit 100 damit. Hindi inasahan ni Sienna na lulunurin siya sa ganitong karangyaan ng malamig na Grand Duke. Ang malala pa, naglabas si Deborah ng blankong tseke na may mismong pirma ng Duke. Napabuntong hininga na lang si Sienna. Hinding-hindi niya masisikmura ang nakakalulang utak ng mga mayayaman. Pagsikat ng araw, isinuot niya ang isang marangyang kasuotan. Walang patid ang papuri at pagkamangha ni Deborah. Subalit para kay Sienna, sobrang tingkad ng kulay nito. Kumikinang sa mga mamahaling diamante, at hinabi mula sa pinakapinginong tela. Ngunit naisip niya kung maibebenta ito, sapat na para sa 6 na buwang upa. Biglang nag-iba ang pananaw niya sa magarbong damit. Taglay ang kalmadong isipan, binuksan niya ang pinto. Walang guro. Sa halip, isang hindi inaasahang figura ang naghihintay si Michael. Ang dahilan ng binata. Nandito siya para mag-obserba. Natigilan si Sienna, nagtataka kung bakit inabandona nito ang sariling pag-aaral. Tahimik na lang siyang umupo. Samantala, hindi maalis ang tingin ni Michael, parang naengkanto sa taglay niyang ganda. Pero pilit nitong itinago ang reaksyon. Balita ko may bago kang damit. Mabuti naman at hindi ka namukhang pulubi. Dumating naman ang gurong si Lloyd. Pagkakita na nagbabantay si Michael, biglang nagpalit anyo ang lalaki bilang isang matinding sipsip. Hindi sigurado si Sienna kung siya ang gurong nagpahirap sa nakaraan niyang buhay. Gayunpaman, nanatili siyang kalmado at formal na bumati. Bago mag-umpisa, nagpa-test agad si Lloyd. Isulat ang mga letrang kabisado nila, agad na kumuha ng pluma si Michael, at agresibong nagsulat. Saglit na nag-atubili si Sienna. Perpekto ang calligraphy niya mula sa nakaraang buhay, ngunit isa lamang siyang musmos sa panahong ito. Kung magpapakita siya ng perpektong sulat kamay ngayon, tiyak na magdududa sila. Binalak niyang pekein at gawing pangit ang kanyang pagsulat. Ngunit napagtanto niya napakaliit pala ng kanyang mga kamay. Dahil sa kakulangan ng lakas, kusa itong naging tabingi at magulo. Nangangatal ang kanyang mga daliri. Ngunit lumapit si Michael at nagmalaki, ang husay mo ah. Ganyan ang inaasahan sa ating angkan. Purihin ng isang 10 taong gulang na paslit, isang malaking kahibangan, ngunit unti-unti nang nauubos ang pasensya ni Lavelle. Padabog niyang ibinagsak ang papel, at pilit na pinatigil si Sienna sa paglalaro. Nang biglang, malakas na kinalabog ang pinto. Isang lalaki ang marahas na pumasok. Tagapag-alaga daw ito ni Michael, at walang awang kinaladkad ang bata pabalik sa klase. Nahuli ni Michael ang tingin ni Sienna, kaya agad itong nagmatigas. Huwag kang mag-ilusyon ng kung ano. Hindi ako nagpunta rito dahil nag-aalala ako sa iyo. Matalim nitong dinuro ang guro, ang boses ay nagbabanta. Siguraduhin mong tama ang ituturo mo, huwag kang magtatamad-tamad sa oras na tumalikod ako. Walang awa namang hinila ng tagapag-alaga si Michael palabas. Pagsara ng pinto, ang pilit ng ngiti ni Lavelle na puno ng pagpapanggap, ay tuluyang naglaho. Dito na lumabas ang tunay na demonyo. Ang walang hiyang basurang nagpahirap kay Sienna sa kanyang nakaraang buhay. Bumuhos ang malulupit na salita para durugin siya. Pero para kay Sienna, ang masaksihan ang nabubulok na ugali nito. Ay mas mabuti kaysa sa pekeng kabaitan, mas mapanganib ang mga halimaw na nagkukunwaring anghel. Umaapaw sa kayabangan si Lavelle, tinatapak-tapakan ang pagkatao ni Sienna na parang isang hamak na asong gala. Hindi natinag si Sienna. Subalit, sagad na ang pasensya niya sa mga walang kwentang paninirang ito. Sa kanyang pangalawang buhay, alam na niya ang sikreto nito. Isa rin itong ampon, isang talunan na walang narating. Dahil napilitang turuan ng kapwa ampon, ibinubuhos nito ang sariling inggit. Sa gitna ng panunumpa nito, malamig itong pinutol ni Sienna. Puro ka panlalait sa pagiging ampon ko. Ganun ba kalala ang insecurity mo dahil ampon ka rin? Sa pool. Tagos sa buto ang katotohanan. Ang mapangmata nitong mukha ay biglang nagliyab sa matinding poot at hiya. Hinablot nito ang braso niya at akmang mananampal. Pumikit si Sienna. Kung ang isang sampal ang kapalit ng bagong guro, tatanggapin niya. Bitawan mo siya. Isang dumadagundong na boses ang yumanig sa silid.
Nakatayo si Frederick, nakakamatay ang lamig ng kanyang tingin. Namutla si Lavelle. Mabilis nitong itinulak si Sienna at agad nagpaawa, sinisisi ang bata. Mariing tinitigan ni Frederick si Sienna. Isang malamig at blankong tingin. Halos tumigil ang paghinga ni Sienna, husgahan na naman kaya siya nito, tulad sa nakaraan niyang buhay. Ngunit sawa na siya sa mga nakakalasong paratang. Hindi niya hahayaang maulit ang sumpa ng nakaraan, buong tapang siyang humakbang palapit. Mahigpit na kumapit ang kanyang nanginginig na mga kamay sa damit nito. Nagmamakaawa ang kanyang mga mata, at doon, laking gulat ng Grand Duke. Palagi siyang lumalayo na isip nito. Upang kusa itong lumapit ng ganito, paniguradong balot ng matinding takot ang puso niya. Nagtangka pang magsinungaling ang guro, ngunit isang malamig na tingin lang ang nagpatahimik dito. Agad pumasok si Devon para pusasan ang salarin. Lapastangan. Pagbabayaran mo ang pananakit sa isang Nax. Habang kinakaladkad palabas ang basurang iyon, tuluyan ng nakahinga ng maluwag si Sienna. Bakas ang awa sa mata ng Duke sa nanginginig nitong katawan. Gusto niya itong patahanin, ngunit baka lalo lang itong matakot. Kailangan kong magdahan-dahan, isip nito. Kaya bago umalis, pinayuhan na lang niya itong magpahinga, para namang nasa isang panaginip si Sienna. Naniwala ang Grand Duke sa kanya ng walang halong pagdududa. Bakit kaya? Subalit alam niyang mapanganib pa rin ang maging kampante. Kung aasa siya sa kabaitang ito at biglang bawiin, tiyak na madudurog siya. Bukod pa doon, may isang misteryong bumabagabag sa kanya. Tinanong niya si Deborah tungkol sa misteryo ng simbolong pomegranate. Ngunit bilang isang headmaid lang sa mansyon, wala itong alam sa buong katotohanan, kaya pinayuhan siyang si Michael na lang ang tanungin, at eksakto naman ang pagpasok ng bata. Agad pinagalitan ni Deborah si Michael, na parang general, dahil sa kawalan ng galang nito. Nataranta ang bata, at lumabas para kumatok ulit. Nang tuluyang papasukin, nahihiya itong humingi ng tawad. Pero maya-maya ay nagyabang ito na kung naroon lang daw siya kanina. Tiyak na binugbog niya ang salarin para protektahan si Sienna. Umiiyak sa tuwa si Deborah, ngunit pakiramdam ni Sienna ay naubos ang kanyang lakas. Ayaw niyang magkautang na loob. Ngunit huli na ang lahat. Nakumbinsi na ni Michael ang duke na maging study buddy sila nito. Wala siyang kawala sa batang ito. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang diwa ni Sienna sa balitang iyon. Mapipilitan siyang makasama araw-araw ang taong ayaw niyang makita. Nang makita ang nakangiwi nitong mukha, maling inakala ni Michael. Na nahihiya lang ito. Buong yabang pa nitong sinabi na huwag mag-alala si Sienna na baka maging pabigat sa pag-aaral niya. Inisip niyang kinikimkim lang ni Sienna ang takot. Kaya sumumpa itong hindi na mauulit ang trahedya, at masasalain na ng Duke ang kanilang mga guro. Hinikayat pa nito si Sienna na ipakita ang husay upang walang mangmaliit sa isang ampon, ngunit patay ang damdamin ni Sienna. Wala siyang balak patunayan ang sarili. Aanhin pa niya ang paggawa ng kastilyong buhangin kung wawasakin lang ito ng alon. Isang mali lang, tiyak na lalamunin siya muli ng karagatan. Wala siyang pakialam sa mga pang-aalipusta nila. At sadyang hindi maintindihan ni Michael ang malamig na kawalan ng pag-asa sa kanyang mga mata. Ngunit wala na siyang kawala. Sa pilitan na siyang hinila nito papasok sa klase, at ang guro nito ay mukhang isang tunay na. Isang tunay na maginoo. Agad siyang namukhaan ni Sienna ang lalaking nagkaladkad kay Michael kanina. Ngunit ngayon napakaliwanag ng kanyang ngiti. Ang aura niya ay nakakagulat na napakagaan. Handa na sanang simulan ni Ces ang mahika ng itaas ni Sienna ang kanyang kamay. Sandali hindi pa pala siya marunong magsulat. Ngunit pinakalma siya ni Ces. Walang dapat ikabahala. Ang mga simpleng bagay tulad ng pagsusulat ibang guro na ang ako nito. Kusa rin itong matututunan sa paglipas ng panahon. Madali lang iyon. Biglang lumapit si Michael upang bumulong ng babala, huwag magpalinlang sa malaanghel na mukha ni Aziel. Sa likod kasi ng ngiting iyan nagtatago ang isang malupit na guro. 24 na oras kang pahihirapan, ngunit hindi na tinag si Sienna. Iyon mismo ang hanap niya. Yumuko siya ng may matinding paggalang labis na nagpapasalamat, isang gurong isasagad ang kanyang limitasyon. Ito ang perpektong susi para baguhin ang kanyang tadhana, at dito na nga formal na nagsimula ang kanyang buhay sa loob ng akademya. Nag-aalab ang pananabik sa mga mata ni Aziel. Sa wakas natagpuan na niya ang perpektong estudyante. Kahit na hindi pa ganoon kaganda ang sulat kamay ni Sienna. Ang kanyang determinasyon sa pagsusulat ay parang buong buhay niya ang nakataya. Sa nakitang dedikasyon, mas lalong nag-apoy ang pagnanasa ni Aziel na magturo. Ibinuhos niya ang lahat tungkol sa teorya ng mahika at mga prinsipyo nito. Puno ng emosyon niyang ipinaliwanag ang tungkol sa mga pinakamalakas na terraformer sa mundo ng mga salamangkero. Kalahati agad ng libro ang natapos nila sa iisang sesyon. Bukod pa riyan, umulan din ng napakaraming takdang aralin. Nang tanungin niya kung masyado bang mabilis at nakakapagod ang leksyon, hindi man lang nag-alinlangan si Sienna. Isang nag-aalab na kumpiyansa ang sumagot para sa kanya. Walang duda na sa harap niya ang isang henyo. Hindi ito ordinaryong araw. Ito ang unang tunay na pag-aaral niya ng mahika mula sa dalawang magkaibang buhay niya.
Kumpara noon kung saan walang awang ninakaw ni Lena ang kanyang lakas, ngayon ang mahika niya ay tanging sa kanya lamang. Nasa panimula na siya ng kanyang kapalaran. Hinding-hindi niya sasayangin ang pangalawang pagkakataong ito sa Sibon Military Academy hanggang sa pinakahuling patak ng kanyang aura. Sa kabilang banda nakatayo si Aziel sa may bintana habang malalim ang iniisip. Isang falcon na mensahero ang umikot sa kalangitan bago tuluyang dumapo sa kanyang braso. Bakas ang bigat sa mata habang binabasa ang liham. Sunod-sunod na ang natatanggap niyang mensahe mula sa kanyang angkan nitong mga nakalipas na araw. May nagtanong ng ang kaibigan kung may hidwaan ba sa pamilya nila, ngunit malamig itong iniwasan ni Aziel at tinapos agad ang usapan. Pagharap niya nagpasya na siyang bumalik. Samantala, sa loob ng mansyon isang katok ang umalingaw-ngaw. Pagkarinig ni Michael na 3 araw nang nakabaon si Sienna sa takdang aralin, tanging isang malalim at mabigat na buntong hininga ang nagawa niya. Dahil kumpara sa halimaw na pokus ng dalaga sa pag-aaral, walang binatbat si Michael, ngunit si Sienna mistula pa ring naumid ang dila. Bakit kailangan pang magpakumbaba ng binata? Dahil sa hinaharap ang lalaking ito ang gaganap bilang walang kupas na numero 1 sa buong akademya. Samantalang siya nagdurugo ang utak para lang maintindihan ang isang linya. Ngunit sa kabila ng hirap, may kakaibang tuwa siyang nararamdaman sa pag-aaral mag-isa. Binaliwala niya ang mga kalyo at sugat mula sa walang tigil na pagsusulat, dahil dito mabilis na napansin ni Deborah ang napakalaking pagbabago sa kanya. Mula sa malamig na presensya, umaapaw na ngayon ang sigla ni Sienna. Kaya pinakiusapan siya ni Deborah na magpahinga at lumanghap ng sariwang hangin sa labas. Sakto namang dumating si Aziel, batid ng mayordomo ang totoong dahilan kung bakit nagmamadaling umuwi ang kanilang batang Panginoon. Tuwing dulo ng linggo, kasi nagkukumahog itong akyatin ang hagdan. Kaya naman isang malumanay na paalala ang ibinigay ng mayordomo. Kung ang silid po ni Binibining Sienna ang pakain ninyo, nagsasayang lang kayo ng oras. Palagi po siyang nakakulong sa aklatan ngayon upang mag-aral. Biglang nanigas si Aziel. Doon niya napagtanto na hindi sariling kwarto ang tungo niya. Kusang gumagalaw ang kanyang mga paa upang hanapin si Sienna. Parang may sariling isip ang katawan niya kapag tungkol kay Sienna. Ngunit itinago niya ang nararamdaman, isang malamig at nagtatangging tingin ang ipinakita ng kanyang mga mata. Naisip niyang ang madilim niyang aura ang nagpatakot kay Sienna noon. Kaya para protektahan ito, pinigilan niya ang sarili at tumalikod na para umalis. Ngunit hindi nalinlang ang mayordomo sa malamig niyang maskara. Batid nitong may malalim na pag-aalala si Aziel para sa dalaga. Araw-araw siyang nanghihingi ng ulat tungkol kay Sienna at palihim na nagpapadala ng bulaklak kapag may sakit ito, ngunit tila may kulang sa kanyang kilos. Kung ganoon kalala ang pag-aalala niya, bakit hindi siya mismong magpakita? Sa huli sumuko rin sa emosyon si Aziel at nagtungo sa aklatan, ngunit maling oras. Lumabas pala si Sienna upang magpahangin. Inilibot ni Aziel ang kanyang paningin sa silid at sinuri ang mga naiwang gamit. Gumaan ang dibdib niya nang malamang maayos ang lagay ng dalaga. Ang silid ding ito ang mismong saksi sa matinding sakripisyo ni Aziel sa pag-aaral noong bata pa siya. Dahan-dahan niyang hinaplos ang lamesang pinagsasaluhan nila ngayon, umaasang maramdaman ang kanilang koneksyon. Ngunit may isang bagay sa ilalim nito na nakapukaw sa kanyang atensyon. Nanlaki ang mga mata niya sa sobrang gulat. Isang tuyong rosas, ang mismong rosas na ibinigay niya kay Sienna, pilit niyang nilinlang ang sariling isipan. Isa lamang itong walang kwentang regalo. Wala itong halaga para sa dalaga. Kaya siguro itinapon na lamang ito. Ngunit kung totoo iyon, bakit parang unti-unting pinipiga ang puso niya sa sakit? Nasaksihan ito ni Deborah at nanigas siya sa gulat. Magsasalita sana ang katulong, ngunit mabilis na tumalikod si Aziel upang umalis. Nag-iwan lamang siya ng nagyayelong utos. Huwag mong sasabihin kay Sienna na tumuntong ako rito. Bago umalis, sumulyap siya muli sa natuyong bulaklak sa ilalim ng lamesa, at sa isang iglap tinamaan siya ng isang malakas at nakakagulat na deja vu. Isang napakapamilyar na imahe ang yumanig sa kanyang isipan. Mababakas ang nag-aalab na emosyon sa kanyang mga mata. Ano ang pambihira at pamilyar na pakiramdam na ito? Tila ba isa itong nawawalang alaala mula sa kanyang nakaraang buhay? Samantala, kakabalik lang ni Sienna mula sa hardin nang makita niya ang nagkakagulong mga katulong. Si Michael. Isang matinding balita ang sumabog. Nagpadala ng liham si Count Hildenak, susugod ang anak nito upang agawin ang pagmamay-ari ng maalamat na aseros. Nanlaki ang mata ni Sienna. Iyon ang banal na sandatang pamuksa sa mga halimaw, at iyon mismo ang alas na pinaplano niyang angkinin. Ang kanyang natatanging baraha sa huli. Ipinaliwanag ni Michael na dahil walang nagmamay-ari sa aseros, paramihan na lang ng lakas kung sino ang makakakuha nito. Bukas ang laban sa kahit sinong mage. Halos magdugo ang isip ni Sienna sa pag-alala. Sa nakaraan, hindi naman isang makapangyarihang pinuno si Count Hildenak. Isa lamang siyang sunod-sunurang aso na uhaw sa atensyon. Bakit nagkaroon ng ganitong matinding pagbabago sa agos ng kasaysayan? Bakit siya gagawa ng hakbang na wala sa orihinal na tadhana? Siguro ay dahil ito sa butterfly effect. Siya ang nag-umpisa ng kaguluhang bumabago sa kasaysayan.
Tiyak na kumukulo sa galit ang Countess ng Hildenak habang pinapanood ang Grand Duke na ibinibigay ang lahat sa isang ulila. Paniguradong naniniwala itong mas angat ang sarili niyang anak at uhaw itong maangkin ang kapangyarihan at posisyong iyon. Bagay na bagay ito sa kanyang nakakalasong ambisyon. Sa nakaraang buhay, nakabangga na nito si Lena na naging mitsa ng sarili nitong pagkasira. Ang maging ampon ng mga Knox ay ang pinaka-inaasam na pwesto. At si Aziel ang perpektong pangarap na asawa ng lahat. Kaya natural na uhaw ang lahat. Kahit na wala namang formal na batas na nagsasabing itinakdang ikasal kay Aziel ang sinumang ampon nito. Ngunit sa isip ng mga gahaman, ang pagiging bahagi ng pamilya Knox ay ang gintong tiket para maging kasintahan ni Aziel. Napangisi na lamang si Aziel. Siya ang mitsa ng lahat ng gulong ito. Ayon sa batas, hindi niya pwedeng harangan ang anak ng Count. Na magpapansin sa kanya, kahit na nakatali na ng buo ang puso niya kay Sienna, sa kabilang banda, nakikipagdigma naman ngayon si Sienna. Laban sa isang higanteng bookshelf. Mula nang pumutok ang balita tungkol sa mga Hildenak, parang bulang naglaho ang mga maid para mag-asikaso. Kahit ang tagapaglingkod niyang si Deborah ay hindi mahagilap. Dahil mag-isa, sariling sikap siyang kumilos, eksaktong-eksakto sa mapait na anino ng kanyang nakaraan. Subalit napakasikip ng mga libro. Nawalan siya ng balanse at bumagsak sa lapag. Doon niya naramdaman ang nakakabinging lamig ng pag-iisa. Nasanay na siyang laging may nakabantay at nag-aaruga sa kanya kamakailan, kaya bakit tila mas malalim ang kirot ng pait na ito ngayon? Pilit niyang ibinaon ang sarili sa pag-aaral ng mahika. Sanay na siyang lokohin, at patapangin ang sarili niyang sugatang puso. Pagsapit ng dilim, umungol sa gutom ang kanyang sikmura, kaya napilitan siyang lumabas mag-isa. Gumalaw siya gamit ang mga malungkot na nakasanayan sa nakaraan. Dahan-dahan siyang naglakad patungong kusina. Eksaktong aabutin na sana niya ang tinapay, nang biglang bumulaga sa pintuan ang isang pamilyar na anino si Aziel. Nanlaki ang mga mata nitong makita siya roon. Nanginginig na sinabi niyang sobrang gutom lang talaga siya. Hindi ba inasikaso ng punong katulong ang hapunan mo? Masyado siyang abala pero may inutusan siyang iba para samahan ako. Kung ganoon, nasaan ang katulong na iyon? Bakit nag-iisa ka lang dito sa madilim na kusina? Isang malinaw na pang-aabuso mula sa mga katulong. Ang pagkabisado niya sa madilim na kusinang ito ay patunay na matagal na siyang nagtitiis ng mag-isa. Nag-apoy sa galit ang kanyang damdamin. Hindi niya lubos akalaing ganito ang kalbaryo nito. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay para patahanin ang dalaga. Ngunit umatras ito na tila napaso. Akala niya noon ay hindi siya kinamumuhian ni Aziel, na sadyang yelo lang talaga ang puso nito sa lahat ng tao. Minsan na siyang nag-alay ng agim at umaasang mapapansin nito, ngunit ang matatalim nitong salita ang siyang walang awang pumatay sa kanyang mga pag-asa. Sienna, walang silbi ang ginagawa mo. Nagmakaawa siyang palampasin ang kasalanan ng mga katulong, at buong takot na tinanggihan ang alok nitong ihatid siya pabalik sa silid. Sa pagdating ng mayordomo, agad nag-utos si Aziel, mahigpit niyang ipinabantay si Sienna, at ipinag-utos ang nakakapasong parusa para sa mga lapastangan na katulong. Sinundan niya ng tingin ang maliit nitong bulto. Nakatatak sa isip niya ang mata ng dalaga, puno ng matinding takot, pagkapagod, at purong pagnanais na makalayo. Sa wakas, dumating na ang puwersa ng pamilya Hildenak. Kinahapunan, bumaba na ang nag-iisang anak ng konde na si Isabel. Gamit ang nagniningning na pulang buhok, buong gilas itong nagpanggap na mapagkumbaba kay Aziel, at malambing na nagpasalamat sa natanggap na imbitasyon. Umeksena ang tusong si Kondesa Hildegard. Pilit nitong ipinaparada ang kanyang anak, pero para kay Aziel. Isa lang itong nakakasuyang palabas. Siyempre, bilang isang maharlika, pinatuloy pa rin niya ang mga ito. Samantala, halos magwala sa kilig ang ambisyosang si Isabel sa kanyang isipan. Hapunan kasama ang tanyag na House Knox. Isa itong panaginip. Ngunit para kay Michael, sobrang nakakasuka ang presensya ng babaeng ito. Klaro ang maitim nilang motibo agawin ang titulo ni Sienna bilang ampon. Dahil nakatali ang kanilang mga kamay, napilitan silang magsuot ng pekeng ngiti. Kailangang sakyan ang laro ng mga ahas. Pagpasok nila sa bulwagan, isang gulat ang sumalubong kay Aziel, kalmadong naghihintay doon ang nakabihis na si Sienna. Walang atubiling nilagpasan ni Michael si Isabel. Agad itong tumakbo sa tabi ni Sienna, binaliwala ang lahat ng formalidad. Lihim namang kumulo ang selos sa dibdib ni Aziel. Hindi niya masikmura ang lapit ng dalawa. Pinutol niya ang sandali at nagsalita, ito si Sienna. Ang kaisa-isang anak ng House Knox. Matalim na sinipat ni Isabel si Sienna. Isang tingin na puno ng panghahamak, siya pala ang hamak na ulilang kinabaliwan ng pamilyang ito. Sumausaw ang tusong kondesa. Pasimpleng inusisa ang apelido ni Sienna para ipahiya ito. Pero isang hakbang ng abante si Sienna sa laro ng ahas na ito. Taas noon niyang inamin ang pagiging ulila. Walang apelido, walang bakas ng hiya. Halos magliyab naman ang mga mata ni Michael sa lantarang pambubuli ng kondesa. Ngunit nag-toast lang ang kondesa at mabilis na iniba ang ihip ng usapan. Lord Aziel, salamat sa marangyang salusalo na ito. Nagpabebe pa si Isabel gamit ang malagkit na tingin kay Aziel.
Pero yelo lang ang iginanti ng binata. Sa kabilang banda todo alaga si Michael kay Sienna na parang tunay na prinsesa. Wala siyang pakialam sa mundo, nakatutok lang siya sa pag-aasikaso sa dalaga. Habang pinagmamasdan ito, isang pamilyar na kurot ng selos ang naramdaman ni Aziel. Nakahinga siya ng maluwag. Isang malaking himala na makitang kumakain ng maayos si Sienna, na parang isang tunay at normal na bata. Wala nang bakas ng takot sa bawat subo niya, ngunit laging may eksena para manira ng araw. Pumasok si Isabel na may dalang lason. Napakaswerte mo naman, Sienna. Isang malaking karangalan ang maging ampon ng Grand Duke Nacht. Halos magliyab ang mga mata ni Isabel sa matinding pagkainggit. Ngunit nanatiling blanko ang ekspresyon ni Sienna. Sanay na siya sa ganitong lason. Walang hanggan ang pasasalamat ko sa Grand Duke. Kalmado niyang tugon. Isang nakakabining katahimikan ang bumalot sa buong silid, halos malaglag ang panga ni Isabel sa gulat. Nag-error ang utak niya. Paanong ang isang hamak na ulila ay may ganitong nakakasindak at malamig na presensya? Isang simpleng sagot pero sapat na para patahimikin ang maingay na palaka. Kumpara sa mga totoong ahas na nakalaban niya noon, baguhan lang itong si Isabel. Napabuntong hininga si Sienna sa sobrang umay, ngunit iba ang naging dating nito sa kabilang panig. Para kay Isabel, isa itong direktang pangiinsulto. Kumulo ang dugo niya. Sino ba sa tingin ng basurahang ito ang sarili niya? Inagaw mo lang ang pwesto ko. Ako lang ang karapat-dapat na maging isang nakte. Oras na para ilabas ang kanyang alas. Isang nakakamatay na hamon ang binitawan niya. Harapin ang Hesaros bukas, napasinghap ang lahat sa sobrang gulat, maging si Countess Hildegard. Ngunit mabilis na gumawa ng ilusyon ang matapobreng bata. Dahil siya ang piniling tagapagmana, siguradong may itinatago siyang lakas. Hindi patas kung hindi siya lalaban. Ang maitim niyang plano, pareho silang lalamunin ng pagsubok, ngunit mas matagal siyang tatagal kaysa kay Sienna. Sapat na iyon para durugin ang dangal ng bagong ampon sa harap ng lahat. Natigilan si Sienna. Umiinit na ang labanan. Baka ito na ang susi niya para makatakas. Samantala, halos masiraan naman ng bait si Michael sa matinding kaba. Paano kung bumagsak si Sienna habang namamayagpag si Isabel? Siguradong gagamitin nila itong dahilan para itapon pabalik sa impyernong ampunan ang bata. Pabalikin sa ampunan. Ang malamig na reaksyon ni Sienna ay lalong nagpakulo sa utak ni Michael. Paanong nagagawa mo pang maging kalmado? Sa tingin mo ba ibabasura ka lang namin? Isa ka ng nakain mo na ang granada at wala na itong bawian. Para sa mga ang granada ay hindi isang ordinaryong prutas. Isa itong banal na sumpa na nagbubuklod sa dugo ng pamilya. Isang sinaunang mahika na nagbibigay ng proteksyon laban sa nakakamatay na harang ng kanilang teritoryo. Tila binuhusan ng malamig na tubig si Sienna. Ang prutas na iyon ang naging kadena niya. Isa na siyang tunay na at wala nang kawala. Bumagsak ang mundo niya. Nakakulong na siya sa magulong tadhana ng pamilyang ito. Sa kabilang banda, halos masira na ang sahig sa kakapabalik-balik ng tarantang si Isabel. Sising-sisi siya sa pagiging pabida ng kanyang bibig. Agad namang pumasok si Countess Hildegard para pakalmahin ang nanginginig na anak, huwag kang matakot. Hindi ka katulad ng basurang iyon. Ako ang bahala. Kasabwat ko na ang headmaid para manipulahin ang pagsubok. Nasa atin ang tagumpay. Samantala, isang madilim na aura ang bumalot kay Aziel dahil sa kalokohang hamon na ito. Pilit siyang pinapakalma ng mayordomong si Hauser. Wala kayong dapat ipag-alala, kamahalan. Pareho lang silang makakatikim ng pagkatalo, ngunit may isang malaking problema. May panganib na makulong ang mga kalahok. Sa loob ng ilusyon habang buhay. Isang matinding kaba ang sumaksak sa dibdib ni Aziel para kay Sienna. Tinitigan niya ng masama ang mayordomo. Sabihin mo ang totoo. May ibubuga ba talaga ang batang iyon? Nag-aalangang sumagot si Hauser. Lalabas lang ang totoo kapag nagising na ang kanyang kapangyarihan. Tanging ang mga mata ng Grand Duke ang makakabasa sa kanyang potensyal, ngunit naiipit siya sa politika ng pamilya. Bilang solusyon, naisip ni Aziel na itaas sa impyernong antas ang hirap ng pagsubok para walang makapasa, ngunit mabilis itong tinutulan ng mayordomo. Una, tiyak na mag-aaklas ang puwersa ni Hildegard. Pangalawa, mag-iiwan ito ng itim na mantsa sa reputasyon ni Sienna. Napahilot na lang sa sentido si Aziel. Gusto niyang saluhin lahat ng panganib para sa anak-anakan. Nang biglang, kumalabog ang pinto. Pumasok ang nakakabahalang boses ni Michael. Kamahalan, gusto raw umalis ni Sienna. Ngunit determinado ang mga mata ng dalaga. Grand Duke Aziel, handa po akong harapin ang Hesaros. Mabilis itong hinarang ni Aziel. Kamakamatayan ang gagawin mo, wala ka pang sapat na lakas para labanan ang halimaw. Kumunot ang noo ni Sienna. Pero sabi ni Seth, kahit sino ay pwedeng lumaban. Kahit pa walang karanasan. Halos matunaw si Seth sa nakamamatay na titig ni Aziel. Nanginginig siyang nagpalusot, pero totoo naman po. Karapatan iyon ng bawat mahikero. At hindi pwedeng tanggalin ang karapatang iyon kay Sienna. Dahil sa matinding gigil, walang awang inapakan ni Michael ang paa ni Seth. Halos lumuhod na siya kay Aziel.
Kapag nanalo raw si Isabel babalik na si Sienna sa ampunan. Tumigil sa pagtibok ang puso ni Aziel, habang nanatiling bato ang ekspresyon ni Sienna. Hindi niya matanggap. Bakit iniangkla ng bata sa utak niyang itatapon na lang siya? Wala ba talaga silang halaga sa kanya? Dahil sa matinding kurot sa puso, wala nang nagawa si Aziel kundi sumuko. Binigay na niya ang basbas para sa nakakamatay na pagsubok. Hawak na niya ang basbas. Nag-uumapaw sa tuwa si Sienna pabalik sa silid niya, dama ang tamis ng tagumpay. Ngunit isang higanteng patibong ang bumulaga sa kanya pagkapasok. Bundok ng pagkain, inihanda ng bagong katulong ang isang piyesta na pangbuong barangay. Sa dami ng nakahaing putahe, pakiramdam niya ay sasabog ang kanyang bituka, agad na umatras ang mga paa ni Sienna dahil sa matinding takot sa pagkain. At mabilis na tumakas palabas. Wala siyang nagawa kundi ang magtago sa likod ng malaking puno sa hardin. Ibang-iba na talaga ang takbo ng kanyang tadhana. Mula sa mga katulong na gustong magutom siya noon, ang bagong ito naman ay tila gusto siyang patayin sa kabusugan. Para itong isang lola na hindi papayag na hindi siya tumaba. Ngunit habang nagtatago, isang anino ang lumapit, nabisto ang kanyang taguan. Nang mag-cruise ang landas nila ni Isabel lumabas ang tunay nitong pangil. Ang kapal din ng mukha mong maglakad-lakad sa mansyong ito, ano? Kung ako. Kakaiba ang tensyon ng eksenang ito para kay Sienna. Sa kanyang nakaraang buhay, hindi kailanman naging ganito kapangahas at diretsahan ang pamilya Hildegard sa pang-iinsulto. Talaga bang sinusubukan siyang galitin ni Isabel? Pero ang totoo, masyadong mababaw at mahina ang atake ng babaeng ito para makaramdam siya ng inis. Ngumisi ng malamig si Sienna, na lalong nagpasabog sa inis ni Isabel. May gana ka pa talagang tumawa. Sige, tumawa ka lang habang kaya mo pa, sampid. Ang prestihiyosong titulo bilang ampon ng House Knox ay nakalaan lamang sa mga dugong bughaw na may purong talento. Ang isang hamak na basura na tulad mo ay walang karapatan dito. Ngunit sa halip na magalit, tinitigan lamang siya ni Sienna ng may halong pekeng paghanga. Alam mo ba? Tama ka. Suportado kita sa ambisyon mong iyan, mayabang na tumango si Isabel dahil sa biglaang papuri. Tama. Siyempre, dapat mo talaga akong suportahan. Teka, ano daw? Tila tumigil ang ikot ng mundo niya, at nahulog ang kanyang pamaypay sa matinding pagkalito. Matamis na pinulot ni Sienna ang pamaypay, at hinawakan ang kamay ng dalaga para suportahan ito. Pakiusap, siguraduhin mong maagaw mo ang pwesto ko. 100% akong nasa likod mo. Dahil sa kakaibang pambabara na binalot ng kabaitan, halos sumabog sa galit si Isabel. Anong nangyayari? Malamig na naglakad palayo si Sienna, iniwan ang dalagang wasak ang pag-iisip. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Michael para ibalita na nakauwi na ang kanilang ama. Sa takot na kailanganin na naman niyang makipagplastikan sa mga mapagpanggap na dugong bughaw, mabilis siyang umubo ng malakas, at mautak na nagkunwaring may malubhang sakit. Lumapit si Michael na puno ng pag-aalala, at agad na tinanong ang kanyang kalagayan. Mabilis na nagpalusot si Sienna na nilamig lamang siya sa labas. Walang ano-ano, isang nakakabighaning ngiti ang pinakawalan ni Michael. Nakakawalang gana talagang kumain, lalo na kung kaharap mo ang mga taong kinamumuhian mo, hindi ba? Nanlaki ang mga mata ni Sienna sa gulat. Nababasa ba ng lalaking ito ang mismong isipan niya? Lumapit ang binata at bumulong. Gusto ko rin sana silang ipatapon agad, pero dahil mga kapwa maharlika sila, kailangan nating magpanggap na magalang. Pero dahil nakabalik na si Ama, bukas na bukas din, tapos na ang palabas na ito. Matapos magsalita, malambing nitong hinaplos ang buhok ng dalaga. Pinuri pa siya nito bilang isang mabuting bata. Naiwang tulala si Sienna, namumula ang pisngi, at nahimasmasan lamang ng makalayo na si Michael. Napasabunot na lamang siya sa kanyang buhok. Seryoso ba talaga? Sinong 10 taong gulang na bata ang may ganito katinding karisma? Kinaumagahan, bumangon siya sa isang nakakabinging katahimikan. Walang mga katulong, at walang gumising sa kanya. Nakakapagtaka. Sa mismong araw ng mahalagang pagsubok, susubukan sana niyang lumabas, ngunit matigas ang pinto, kinandado mula sa labas. Agad niyang nabasa ang buong sitwasyon. Isang malinaw na sabotahe, napakababaw at gasgas na taktika ng mga kalaban. Sa nakaraang buhay niya, ilang milyong beses na niyang nasaksihan ang ganitong pakanang bulok. Kaya imbes na magpanik, kalmado siyang humiga pabalik upang matulog. Panahon para umidlip. Maya-maya pa, umalingaw-ngaw ang boses ni Deborah, kasabay ng paglagitik ng kandado. Pagbukas ng pinto, halos himatayin sa sobrang pag-aalala ang katulong ng makitang mahimbing na nakabaluktot ang dalaga. May kaunting hiya, nagpaliwanag siyang dahil nakulong siya, naisip na lamang niyang idaan muna sa tulog ang aberya. Napabuntong hininga ang katulong, di makapaniwala sa sobrang kalmadong reaksyon ng dalaga na hindi man lang sumigaw. Ngumiti lang siya at sinabing, wala naman kasing sasagip sa kanya kahit humingi pa siya ng tulong. Parang sinaksak ang puso ng katulong, inakala niyo po bang binayaran ako ni Kondesa Gildina para tuluyan kayong talikuran? Walang isinagot ang bida, sa halip ay nagmadali na silang umalis. Sa kabilang banda, umaapaw na sa tensyon at ingay ang malaking bulwagan. Binalot ng bulong-bulungan ang buong paligid.
Naliligo na sa malamig na pawis si Michael, labis na nangangamba sa kaligtasan ng mahal na dalaga. Palihim na nagnitian ang Kondesa at Isabel, tuwang-tuwa na nagtagumpay ang kanilang masamang plano, ngunit isang malaking sampal sa kanila nang biglang bumukas ang pinto, at pumasok sila. Sa harap ng nag-aapoy na tensyon, walang pag-aalinlangang lumuhod si Deborah. Buong tapang niyang sinalubong ang malamig na titig ng Grand Duke. Kamahalan. May mabigat na dahilan ang pagkahuli ng aking senyorita. Ito ay dahil sa mga bisita. Agad na pinagpawisan ng malamig ang namumutlang si Kondesa Gildina. Walang inatrasan si Deborah. Tayo ba ang tinutukoy niya? Bulungan ng mga maharlika. Ganyan ba kalala ang pagtrato ng pamilyang ito sa sarili nilang dugo? Nabunyag ang katotohanan. Imbes na bantayan si Sienna, tulad ng ipinangako ng Kondesa, ipinasa niya ang bata sa mga hamak na katulong. Literal na ginutom nila ang kaawa-awang bata. Nang marinig ang pang-aabuso sa anak, isang nakakakilabot na aura ang sumabog kay Frederick. Umingay ang bulungan. Gugutumin ang isang paslit. Anong klaseng mga halimaw sila? Wala silang puso. Hindi ito mapapatawad. Binalot ng awa ang bulwagan. Saka ibinagsak ni Deborah ang pinal na bomba. Ikinulong ng bagong katulong si Lady Sienna sa kanyang madilim na silid. Bistado na ang lahat. Ang mismong Kondesa Gildina ang nag-utos nito. Nag-alok pa ng 100 gintong barya para lang pigilan si Sienna sa pagsubok. Huling-huli sa akto. Dahil wasak na ang kanyang plano, nagpanik si Kondesa Gildina at desperadong itinanggi ang mga paratang. Kasinungalingan. Hindi namin gagawin yan. Malamig na tumawa si Frederick. Kaya sinasabi mong gawa-gawa lang ito ng headmaid. Kahibangan. Ang nakamamatay niyang titig ay nagpatayo sa balahibo ni Gildina, ngunit bago pa dumanak ang dugo, agad na namagitan ang pari. Kamahalan. Oras na para sa sagradong pagsubok. Tiningnan ni Frederick si Gildina ng isang tinging nag-aapoy sa poot. Hindi pa tayo tapos. Isang tahimik na sumpa ng kamatayan pagkatapos ng seremonya. Kapag sila ay nabigo, sisiguraduhin ni Frederick na may paglalagyan sila. Kahit maging tagapagmana pa si Isabel, hindi niya sila palalampasin. Nang maramdaman ang uhaw sa dugong aura ng Grand Duke, nanginig sa takot si Isabel. Desperadong bumulong si Gildina. Ibagsak mo ang ulilang iyan. Ipakita mong ikaw ang nakatataas, at mawawala rin ang lahat ng problemang ito. Nag-alab ang ambisyon sa mga mata ni Isabel. Tama. Kapag dinurog ko ang basurang iyan sa pagsubok, luluhod silang lahat at sasambahin ako. Mayabang siyang humakbang palapit kay Sienna. Nakakasuka. Hindi ako makapaniwalang tatapak ako sa iisang entablado kasama ang isang hamak na tulad mo. Walang paki na nagkibit balikat si Sienna. Hindi ako desperadang magmakaawa para lang makarating dito hindi tulad mo. Isang direktang sampal sa pagkatao ni Isabel. Sumabog sa galit ang mukha ng karibal. Inosenteng napakurap si Sienna, hindi makapaniwala sa nakakatawang reaksyon nito. Nagsimula na ang hatol ng tadhana. Si Azeros ang pipili ng kanyang Panginoon, anang pari. Kapag itinakwil ka, tanggapin mo ang iyong kapalaran. Ang maging pinuno ng Named House ay pasanin ang buong mundo sa iyong mga balikat, isang sumpang walang kawala. Tinawag na ang pangalan ni Isabel para mauna. Nanginginig siyang tumitig sa sagradong tubig kung saan natutulog ang dakilang si Azeros. Pigil hiningang nanood si Gildina, ngunit pagkadampi pa lang ng kamay ni Isabel boom, isang marahas na puwersa ang nagpatalsik sa kanya palayo. Katapusan na, itinakwil siya. Nawala sa sarili si Kondesa Gildina at nag-hysterical na ulitin ang pagsubok. Desperadang binaliwala ito ni Isabel at sa pilitang isinawsaw muli ang kanyang kamay. Boom! Isang mas mapangwasak na shockwave ang nagpabagsak sa kanya. Tuluyan nang nadurog ang ilusyon at pangarap ni Gildina at Isabel. Ito na ang kanilang pagbagsak. Sunod na umalingaw-ngaw ang pangalan ni Sienna. Oras na niya para harapin ang dakilang espiritu. Pigil hiningang nag-abang sina Aziel at Michael. Huminga ng malalim si Sienna bago inilubog ang kamay sa sagradong tubig. Ngunit walang nangyari. Alam na niya ang resultang ito mula pa sa nakaraan niyang buhay. Noon, nasira ni Lena si Azeros dahil sa pinagsamang mahika ng dalawang tao. Ngunit ngayon, purong mahika na lang niya ang natitira. Kaya walang reaksyon. Ngunit pagkaangat ng kanyang kamay, huwag kang umalis. Isang misteryosong bulong ang umalingaw-ngaw, lumingalinga si Sienna. Walang ibang nakarinig nito. Inisip niyang imahinasyon lang ito dahil sa pagkatalo. Ngunit muling nagsalita ang boses sa kanyang isipan, si Raulo. Hindi ka pumalpak. Nanlaki ang mga mata ni Sienna. 2,000 taon kitang hinintay, aking Panginoon. Nabigla, mabilis na hinablot ni Sienna ang kamay niya palayo. Ayaw niya ng responsibilidad. Gusto lang niyang mamuhay ng tahimik, hindi maging tagapagligtas ng mundo. Kaya agad siyang umarte. Aray. Ang sakit. Rejected ako. Ngunit hindi siya palalampasin ni Azeros. Boom! Sumabog ang tubig habang umaahon ang dakilang espiritong nababalot ng nagngangalit na apoy. Umalingaw-ngaw ang boses ng espiritu. Hoy, sabi ng huwag kang aalis isang dambuhalang apoy ng purifikasyon ang sumabog at tuluyang nagwala. Natigilan ang lahat sa takot.
Susugod sana sina Aziel at Michael para iligtas siya, ngunit itinaas ni Frederick ang kanyang kamay upang pigilan sila. Nilamon ng impyerno si Sienna. Ngunit nakakagulat hindi ito mainit. Ang marahas na apoy ay dahan-dahang lumiit at naging isang maamong porma. Iyon si Azeros. Pilit na umatras si Sienna palayo. Nauutal siyang nagprotesta, "Teka, wala akong sinabing pumapayag akong maging master mo. Sa tingin mo ba kailangan ko pa ng permiso mo?" Sagot nito, "Huwag kang magkaila. Alam kong hindi ako ang unang Navid Spirit na nakita mo. Huwag mo akong itulad sa kanila." Ngunit binitawan ni Sienna ang isang malamig na katotohanan, wala pa siyang ibang Named Spirit na nakasalamuha. Umikot-ikot si Azeros sa kanya ng may pagtataka. Kilala niya ang peklat na iyon, imposibleng nagkakamali ang kanyang mga mata, kaya mas lalo niya itong kinulit. "Bakit mo iniiwasan ang kontrata natin?" Matapang na bumuwelta si Sienna, seryosong sinasabing wala siyang interes na maging Panginoon nito. Ngunit bago pa man siya makasagot, unti-unting nandilim ang kanyang paningin. Nawalan ng lakas ang kanyang mga binti, at tuluyan siyang bumagsak sa kawalan. Samantala, dahil sa pag-alingawngaw ng sagradong kapangyarihan, kusang napag-ana ng mga baguhang salamangkero ang kanilang mga mahika. Isang himalang tinatawag na First Manifestation. Isa itong maalamat na pangyayari, dahil ang aura at kapangyarihang sasabog na yon ang magdidikta sa limitasyon ng kanilang lakas hanggang sa dulo ng kanilang buhay. Ang taglay na kapangyarihan ni Sienna, isang dalisay na purification. Sa isang sulyap pa lang, batid na ng pari na isa siyang nakatakdang pinakamataas na uring terraformer. Bumuhos ang paghanga kay Frederick. Wala nang paligoy-ligoy pa, ang mga terraformer ang mga tunay na bayaning humahadlang upang hindi lamunin ng dark energy ang mga mages. Ngunit ang tunay na nagpayanig sa lahat. Hindi lang nagningning si Sienna. Tuluyan niyang pinulbos ang sinaunang sumpa na unti-unting pumapatay sa buong teritoryo ng Nox. Isang himala na kahit ang mga maalamat na naunang terraformer ay nabigo. Ang daluyong ng kanyang cleansing wave ay hindi lang simpleng nagpawi ng kasamaan. Nagpasabog din ito ng umaapaw na enerhiya ng buhay. Ginamit niya ang kanyang aura upang gisingin ang tagsibol, at binago ang nagyayelong lupain bilang isang paraisong namumulaklak. Upang makabawi ng lakas ang dalaga, inutos ni Frederick na lumabas ang lahat, ngunit ang kanyang pagbabantay sa kwarto ay may mas malalim pang dahilan. Lihim na niyang ikinakasa ang madugong paglilitis laban kina Kondesa Gildina at Isabel. Nang masigurong ligtas na silang dalawa, dahan-dahan siyang lumapit sa kama. "Maaari mo nang imulat ang iyong mga mata, Sienna." Huli sa akto, nagpanggap lamang siyang natutulog upang takasan ang nakakasakal na atensyon ng maraming tao. Kabisadong-kabisado kasi ni Frederick ang kanyang ugali. Nang iwan siyang mag-isa, biglang umatake ang matinding kaba. Isang malaking gulo ang pinasok niya, at wala na siyang matatakasan. Ngunit sa gitna ng katahimikan, isang boses ang umalingaw-ngaw. Ang madramang si Azeros ay biglang nagpakita, walang tigil sa pagrereklamo, gaya ng nakasanayan. Inunat ng espiritu ang kanyang maliliit na braso at binti, umaapaw ang saya dahil sa wakas, tapos na ang pagpapanggap niya bilang isang walang kwentang kwintas. Nag-init ang ulo ng dalaga, pinatulog siya nito ng sapilitan para lang itali siya sa isang sumpang kontrata ng walang pahintulot. Umirap na lamang ang sutil na espiritu. Ang paglubog daw ng kamay niya sa sagradong tubig ay isang sinaunang ritual ng pagtawag, at isang matinding pagmamakaawa para sa kasunduan. Ayon kay Azeros, ang dalaga ang nag-alok, at tinanggap niya lamang ito kaya patas lang daw ang laban. Wala nang atrasan ito. Batid ni Sienna na mauuwi lang sa wala ang pakikipagtalo sa isang sutil na nilalang, kaya naman bigla niyang iniba ang usapan. Paano niya winasak ang itim na enerhiyang sumpa sa pamilya Knox? Nagmalaki ang espiritu ng buong yabang. Iyon daw ang pabuya ng kanilang kasunduan. "Gumamit ako ng napakalakas na mahika para wala nang mangahas na saktan ka pa." Ngunit imbes na matuwa, lalong nanlumo si Sienna sa narinig. Pinakaiiwasan niya sa lahat ay ang mapansin ng marami. Kahit taglay pa niya ang pinakamalakas na kapangyarihan, ang tanging pangarap niya ay tahimik na pamumuhay, walang gulo o labanan. Halos mamatay ang apoy ng espiritu sa matinding gulat. "Tinataboy mo ba ako? Managinip ka. Nakatali na ang ating mga kaluluwa habang buhay, pagmamaktol nito habang nagpapaawa. Ginawa ko yon para iligtas ka. Hindi mo ba nakikita? Ang mga taong unti-unting kinakain ng itim na enerhiya ay nasa paligid mo lang." Tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Sienna, bigla niyang naunawaan ang lahat. Hindi nawala sa katinuan sina Kondesa Hilden at Isabel ng walang dahilan. Ang kanilang kahindik-hindik na ugali at baluktot na pag-iisip ay manifestasyon ng matinding lason mula sa itim na mahika, sa loob ng malamig na husgado, nakaluhod ang dalawang salarin. Nanginginig sa matinding kilabot. Kahit sila ay litong-lito kung bakit nila nagawa ang mga kasamaang iyon. Mula sa itaas, malamig, at walang emosyong nakatitig si Frederick. Nagising lang sa bangungot si Kondesa Hilden nang tumama sa kanya ang nakakabulag na liwanag ni Azeros. Nang mabasag ang sumpa sa kanyang isipan, naiwan siyang pilit sinisiyasat ang sarili kung bakit sila naligaw ng landas. Batid niyang may madilim na puwersang kumontrol sa kanilang pagkatao.
Subalit huli na ang pagsisisi. Hindi na mabubura ng luha ang mga buhay na nasira nila. Tumingala ang kondesa sa malamig na anyo ni Frederick, inako ang lahat ng kasalanan. Ngunit lumuluhod para ipaglaban ang buhay ng anak na si Isabel. Subalit walang puwang ang awa sa puso ni Frederick. Ang kanilang dugo ang wakas ang magsisilbing malupit na babala. Ang kamatayan ang tanging kabayaran sa pagtatraidor sa pamilya Knox. Kuminang ang walang awang talim ng berdugo, sumasalamin sa mukha ng napipintong kamatayan. Sa huling sandali, bumukas ang pinto at humakbang si Sienna. Umalingaw-ngaw ang galit ni Aziel sa mga gwardya, ngunit isang malamig na senyas lang ni Sienna ang nagpatigil sa kanya. Pumarito siya sa sarili niyang kagustuhan, buong tapang niyang hiningi ang buhay ng mga nasasakdal. Hindi makapaniwala, sumigaw si Aziel, itigil ninyo ang kabaliwang ito. Tumigil ang paghinga ng buong korte sa matinding pagkabigla. Kakaiba talaga ang aura ng master ng espiritu, kahit ang matapang na si Aziel ay napatahimik niya, usap-usapan ng lahat. Dahan-dahang ibinalik ni Frederick ang espada sa kaluban nito, ang kanyang matalim na tingin ay nakapako kay Sienna, isang tingin na biglang gumising sa masakit na bangungot ng kanyang nakaraan. Ang alaala kung paano siya trinaydor at pinaratangan ni Lena na isang mangkukulam. Kahit isinuka niya ang kaluluwa sa pagmamakaawa, ni isang tao ay walang naniwala sa kanyang inosensya. Hinayaan siyang kainin ng dilim sa loob ng malamig na piitan ng Grand Duke. Subalit, isang malalim na boses ang pumasok sa kanyang pandinig. Mahinahon na nagtatanong si Frederick kung maayos ba siya. Nilabanan niya ang kaba. Ibinunyag sa akin ni Azeros na kinain ng itim na enerhiya ang isipan ng pamilya Hilden. Ito ang dahilan ng kanilang pagkabaliw. Sumabog ang ingay sa buong husgado. Kaya pala nawala ang lahat sa katinuan, kung hindi pala ibinuhos ni Azeros ang kanyang banal na liwanag. Tuluyan na sana silang nagpakain sa dilim at naging mga halimaw. Napakurap na lamang si Sienna. Hindi niya sukat akalaing ganoon katindi ang hatak ng pangalan ng kanyang espiritu. Dahil sa revelasyong ito, labis na nagtaka ang lahat kung bakit pinili niyang maging tagapagligtas. Ngunit ang sagot ng dalaga ay payak at totoo. Wala akong iniligtas, at mas lalong wala akong taglay na ganyang kapangyarihan. Nais ko lamang na hindi mabaon sa dilim ang katotohanan. Ang inyong hatol sa kanila ay labas na sa aking saklaw. Bilang isang hamak na ulila, wala akong karapatang mangialam. Ipinapaubaya ko na sa inyong kamay ang hustisya, kamahalan. Bumagsak ang nakakabinging katahimikan. Hinayaan ni Duke Frederick na gapangin ng takot ang buong kwarto, bago tuluyang ibinaba ang huling hatol para sa pamilya Hilden. Ang desisyon? Ilipat sa pangalan ni Sienna ang kalahati ng yaman sa minahan ng konde. Isang matinding bayad pinsala sa lahat ng nangyari. Sa katunayan, isang napakalaking himala ang magaan na parusang ito. Humagulgol sa ginhawa ang pamilya Hilden, labis ang pasasalamat sa dalaga sa pag-agaw sa kanila mula sa kamatayan. Sa sandaling iyon, bumalik sa isipan ni Isabel ang alaalang nagligtas sa kanya noon, kaya't lihim siyang sumumpa na ibubuwis ang buhay para bayaran ang kabutihan ni Sienna. Samantala, tulala at namumutla si Diana habang tinititigan ang kontrata, parang hindi niya maintindihan ang kanyang nababasa dahil heto na ang pinakamatinding pag-ikot ng tadhana. Hindi ito pangkaraniwang minahan lang. Bukal ito ng mga maalamat na hiyas na kayang maglaman ng purong mahika. Ito ang pinakamataas na antas ng sangkap para sa purifikasyon. Isang sagradong kayamanan na hindi matutumbasan ng anumang ginto. Kaya umatras agad si Sienna. Ang bigat ng ganitong yaman ay susi sa kapahamakan niya, ngunit ang mas nakakagimbal. Sa nakaraan niyang buhay, ang isinumpang minahang ito ang naging kabayaran ni Isabel kay Lena matapos ang isang madugong pagkatalo. Ang paglipat ng tadhana sa kanyang mga kamay ay tiyak na mag-iiba ng kasaysayan, ngunit utos ni Frederick, ang kinin niya ito.